Yun, ako, magandang gabi po. Ora-orada itong mga kasama ko rito. Live na pala kami, ha? Yan, nag-aayos pa kami ng sarili. Yan, magandang gabi po sa inyo. Sa camera ko. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Yan, welcome po sa ika-siyam na episode, season 2 ng Salamat PBBM. At as usual, napakaganda ng ating mga pag-uusapan ngayon dahil meron tayong mga good news talaga ngayon na ibabalita sa inyo, lalong-lalo na dyan sa impeachment. Yeah? Pero bago tayo magsimula, pakilala muna kami sa inyo. Ako po si Valerie sa TV at ito yung dalawa kong kasama. Magandang gabi mga kabibiyay, mga kayayam. Yayam Dizon po. Maganda ang ating mga topics ngayon, lalo na tungkol sa nangyari dyan sa Kongreso. Ando ka kanina, Paler, kaya bibigyan mo kami ng magandang report. For the meantime po, pakishare po ang aming podcast para mas marami po tayong mga kababayan na makapanood ng aming pag-uusapan ngayong gabi. Magandang araw po sa inyo. Ako naman po si Ka-Coffee. Okay po ba yung ating audio? Sige, comment lang po kayo dyan sa ating comment section. Nasaan po kayo? Ilagay nyo yung inyong lokasyon. Shoutout natin mamaya yan. At kung may komento kayo sa ating pinag-uusapan or may mga tanong po kayo, welcome po kayo. Ilagay dyan sa ating comment section at babasahin natin at sasagutin yung iba dyan mamaya lamang po. Ayan, mga ka-BBM ha. Kita nyo yung setup namin. Bago kasi dito na to sa sarili naming studio dito banda sa May Maynila, sa bahay nila Kopi. Kala ko ba kayo? Hindi, kay Ka-Kopi na to ngayon kasi namayaran na ni Ka-Kopi kay Mark Ian isang linggo. Hindi, kay isa, tita to ni Mark, nag-uupa kami. Ayaw pa kami ni Mark na kanya to eh. Talagang gumagamit pa ng tita para mag-upa tayo. Yan. Kung hindi masyado maganda yung audio namin o yung itsura namin, eh, hindi masyado magaling yung nag-filter. Hindi ko ano yung filter. Hindi ko ano. Oo, yan. Kasi sa dati natin studio, guwapo talaga tayo. Mahal yung gamit natin dun eh. Ito, Itong TV, hulugan pa namin sa Mumbai yan. Ayan. Ang mga kabibiyay, huwag natin patagalin. Pag-usapan natin yung magandang balita ngayon para sa mga Pilipino, etong impeachment ni VP Sara dahil alam naman natin talagang nagdidiwang ang marami mga Pilipino ngayon sa boto na 54 yung bumoto na sufficient yung mga impeachment ni VP Sara at 1 yung talagang bayani ng mga dilis. Sino yan? Na pinagtatawanan ngayon si Suntay. Si Bong Suntay. Pero alam naman kasi natin, may nagsampa ng impeachment kay VP Sara. 4. Ha? Pero 2 lang yung tinalakay. Kasi yung isa, yung number 1 na yung unang nagsampa, napasok kasi sa 1-year bar rule. Tapos yung pangatlo, tama ba kayo? Yung pangalawa, nag-withdraw. Dahil susuportahan na lang daw yung pangatlong impeachment. So yung 2 na talakay, 3 and 4, ayun. Sufficient in substance kaganina. 54 versus 1 ang boto. Ang maganda rito, makikita natin sa mga kababayan natin, base dun sa mga comment section ng mga video kaganina, nagbubunyi. Kasi malalaman na ang katotohanan. Hindi gaya nung nakaraan na talagang malabo-malabo pa sa sabaw ng pusit. Anong basa nyo dadalawa? Kung ako muna ha. Kung titingnan mo yung pagdinig ng House Justice Committee, no? Medyo may mga kontrabida eh. Halimbawa, si Rufus Rodriguez, minsan mapapaisip ka, ano ba talaga to? Bata ba to ni Sara Duterte? Bakit ganyan yung kanyang line of questioning? Bawat salita niya kasi para maaasar ka eh, no? Kaya, pero bumoto din siya pabor doon sa impeachment o yung sa sufficiency in substance ni Sara Duterte doon sa kanyang kaso. Yun ang tawag, it's a prank. It's a prank. Marami na budol. Pero kung titingnan mo kasi yung hearing, may mga ebidensya eh. Piniplayback nila doon, pinapalabas nila doon yung mga, di ba, pagbabanta ni Sara Duterte, kay Presidente, kay First Lady, at kay Speaker Martin Romualdez, ipapakita. Kumbaga, yung mga miyembro ng House Justice Committee, marerefresh sa utak nila. Ito yung ginawa ni Sara Duterte, ang tindi ng ginawa ni Sara Duterte. Dahilan para bumoto sila. Kaya na-determine yung sufficiency in substance. Uusad na tayo yan. Ang maganda ito yan. Anong basa mo doon? Tingin ko talagang gumalaw na ang mga partido eh. Palagay ko nagkaroon ng desisyon ng mga partido na suporta ng impeachment na Backdoor, no? Ni VP Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, yung NUP, nagsabi sila na hindi nila susuportahan itong impeachment ni Sara Duterte dahil walang bagong ebidensya daw. Pero binawi naman nila later on yun. At kung i-consider mo yung number na 54 out of 1. Tapos 1 lang ang hindi. Ibig sabihin, halos lahat ng miyembro ng mga partido na kasama sa Justice Committee ay bumoto para consider na sufficient in form and substance ang impeachment ni VP Sara Duterte. Super majority, no? Ako, nabigla din ako doon eh kasi yung ini-expect ko nga, baka may 10 doon eh.
nabuboto pabor kay Sara Duterte. Tama ka, sir. Baka may mga internal arrangement na yan. Kaya Oo, ganyan yung boto. hindi, kung ano yan, kung pababayaan ng mga membro ng mga partido na bumoto base sa kanilang individual preferences, palagay ko hindi magiging ganyan ang boto eh. Kaya palagay ko nag-usap-usap na rin ang mga partido at they made a stand na i-impeach itong si Sara Duterte at least sa Justice Committee level. So anong susunod na mangyari rito? plenary yan. Sa plenary Sa na, plenary na. magkakabotohan na. Magkakabotohan na. So ang kailangan doon ay 105 votes. 105 na boto ng mga congressman para maiakyat muli ng Senado. So sa tingin nyo, kaya ba yan? Ay, palagay ko sa 54 sa Justice Committee pa lang Konti na kaya. Konti na lang. 51 na lang ang kailangan. Okay na kailangan 51. 51. Ang miyembro ng Lakas CMD nasa 90 plus ata, no? 94. O plus yung mga party list pa. Yung progressive groups. Yung progressive group. So yung 105, I think parang piece of cake. O, parang napakadaling ma-achieve. Maning-mani lang yan. Maning-mani. 105. Oo. Kaya ang nakikita ko na lang dyan na itatry gawin ng kampo ni BP Sara is questionin na naman ang proceedings na to sa Supreme Court. Assuming may makita silang butas. Assuming may makita na naman silang butas, posibleng gawin na naman nila yon. Pero kanina tinanong siya may ambush interview, may chance interview kanina kay Sara Duterte. Anong masasabi doon sa impeachment? Alam mo ang sagot niya? Ano? Sabi niya, marami akong ginagawa. Naku, budol yun! Oo, Bibi, marami ginagawa kaya hindi sila nakafocus sa impeachment. Nag-react na agad ako sa akin. Sinabi niya yun? Budol. Nag-react na agad ako sa aking page. Tinatanong ko ang aking mga followers kung meron ba kayong nalalamang ginagawa ng Vice President. Parang hindi ako informed ba? Tanongin mo ako, sige. May alam ka ba? May alam ka ba ginagawa ng BP? Teka lang ha. Parang teka lang ha, walang maisip eh. Hindi nagtanim ng puno. Ako, hindi ko makakalimutan niya, nagtanim ng puno. Hindi, ako sa tingin ko, kaya ganyan sagot niya. Kasi expected na niya na talagang mabubulilasos siya dyan sa Congress. Di ba? Dead man na lang. Samantala may 16 lawyers na naka-ready. Ngayon, sigurado, dodoble na eh. Kasi tiyak na tiyak, iakit ng Senado yan Ang matindi pa dyan, pinapasagot siya within 10 days. Bibigyan siya ng notice. Kailangan makasagot siya. I think yan yung isa sa mga procedure na in-insert na hindi ginawa noong 2025. Correct. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, di ba? Nabigyan ng karapatan na sumagot ang impeach officials. So, by inviting BP Sara na mag-participate sa susunod na hearing at sagutin yung mga paratang sa kanya, mukhang sinusunod nila yung sumusunod na talaga. Procedure na nilayout ng Supreme Court. Ang tanong dyan, kung pupunta. Ako naniniwala ko hindi pupunta. Kasi hindi niya nga ginagalang yung Hindi kasi hindi mo masisipag di nagpunta eh. Nag-i-English kasi karamihan doon. Dapat Tagalog. Di ba? Tagalog para Pwede naman siya mag-request. Pwede naman siya mag-request na Tagalog yung interview. Oo, lalo si Brian po, straight English talaga eh. Pag yun ang tanong sa kanya, loading na naman siya. Bunti ko naman, iniinom ko palarista. Hindi ba Dahil na sa English. Hindi darating. Pero sa tingin ko talaga, mahihirapan si BP Sara sagutin yung mga sa kanya. Akusasyon. Ang bigat kasi, ang bigat eh. Lalo na, yun doon sa bank account nila. Nako. Pero sa ganyang level, I don't think na magpuproceed na yung bubuksan yung mga bank accounts. I don't think na pagpuproceed doon sa ganung level. Feeling ko sa Senado. Palagay ko sa Senado. Sa Senado Pag nagkainitan yan, pwede yan. Kumbaga, hindi pa kailangan yung pinakaalas. I-reserve mo na lang yan. Pwedeng i-reserve yung alas sa bigger battles. Oo, correct. Yung alas ni Trillanes, ilabas sa Ngayon, Senado. ang tanong dyan, pagdating sa Senado, mapo-forthwith kaya yan? O baka kangkungan na naman dadamputin yan? Hanggat nandiyan si Tito Soto bilang Senate President, kailangan niyang dinggin na ganyan. Nag-commit na si Tito Sen. Sabi niya? Kapag umabot sa kanila ang impeachment ay action na nila agad. Mag-start sila impeachment forthwith. Seryoso? Pero teka, bago pala tayo mag-iba ng topic, no? Si BP Sara Duterte hiningaan ng reaksyon, di ba? Si Pulong Duterte meron agad siyang statement. Ano diba? sabi niya? Sabi niya parang nananakot. Sa 54 Sabi niya. na bumoto, yan daw yung mga taong hindi sumusunod sa
sa due process, sa hustisya. Eh, yung inabaan niya na saksak. Pumusok na ba siya nun? Eh, yun na nga ang due process eh, di ba? Hindi nila At maintindihan ang parang, impeachment parang may trial eh. panakot, no? Para siyang nananakot. No? Kung yung walang due process, itong si Pulong, magreklamo na lang. Sampahan niya muna ng kaso sa Supreme Court kung walang due process. Feeling ko naghahanap na ng butas yan eh. Wala. Tatakbo sa Korte Suprema na naman yan. Naghahanap lang yan ng Hindi, butas. wala na silang mabubutas. Oh, mahirapan sila. Kasi in fairness, napakatalino ni Kong Jervil Luis. Oh, galing. Kailangan step by step talaga. At kapag nanilihis na yung mga argumento ng mga mababatas, i-remind niya eh. Kailangan natin comment talaga si chairwoman, no? Correct. Ng Justice Committee, Beatrix Luistro, for able handling, no? For the professional handling of Magaling. the impeachment hearings, no? Judge ba yan o abogado? Lawyer. Lawyer siya. Lang, hindi siya judge. Naging professor siya ng ng law. Talagang At diretso practicing mag-English lawyer. eh. At Feeling practicing ko pag lawyer. nakausap ni Sarah, dugo ilong ni Sarah dyan eh. Masakit pa. Kasi di ba, isa sa tata yung prosecutor, di ba? Yes. Once na mag-proceed na sa Senado yan. Si Si Luistro. Ah. Sama mo pa si Laila de Lima. Talagang walang kakamuti si Sarah Ay, dyan. oo. Hindi, mabigat yan. Si Cheldok. Oh, Cheldok na pa. Tiyak. Ah. Si Laila de Lima. Si Beatrix Luistro. Tapos meron pang magagaling na mga lalaki. mga Abogado abogado dyan na veterano rin sa Mga trial. congressman yun. O mga mga litigation tatayo. lawyers din. Oo. Pero maliban dyan sa impeachment ni VP Sara, eh meron din kengkoy-kengkoy na nangyari rin kahapon doon sa isang congressman na talagang pinagpipestahan ngayon ng kahihiyan sa Si social media. Suntay. Oo, si Suntay. Si Mr. Na Fantasy. sabi niya, nakita niya rin sa Ann Cortez tapos nag-init siya. Eh kung, alam mo, Congressman Suntay, ito payo ko sa iyo. Kung nag-iinit lang rin naman yung katawan mo sa babae, hindi ka bagay dyan sa Kongreso kasi malamig dyan, malakas aircon dyan. Kasi Dapat dapat. ngayon, dapat sa'yo, magsasama ka sa akin, ay kagayam. Kasi maraming contact yan. Tanggal, init na katawan mo yung kagayam. Ako naman silang kahit nito ni Dapat Palerista. kayo sa mga. Ha? Oo, kagayam. Sige po kami dito. Ay, good boy ako, good boy ako. Kaya tinatanga. Sa tingin nyo, okay ba yung sinabi niya? Pero pinagtatanggol niya na ano lang daw na yun eh. Ano daw? Imagine lang naman daw niya Hindi, yun eh. sinasabi niya, yung intent walang mali. Oo. Wala siyang intensyon na bastusin. In fact, compliment nga raw yun. Pero nag-apologize na raw siya. Sorry kami pa may kasalanan Nag-apologize na siya sa mga tao daw na nasaktan. Wala naman daw mali siya doon sa gusto niyang sabihin. O, parang yung sorry na hindi sorry di ba? Oo. Kasi talagang pinagpipilitan pa din niya na walang masama sa Tama. sinabi niya. Pero sa totoo lang, mga ka-BBM, yung kanyang analogy ay pang-elementary. Napakababaw ng analogy at malayo sa sitwasyon na nangyari o sa sinabi ni BP Sara tungkol dyan sa assassination, no? Exactly. Threats niya nung last year. Oo. Napakalayo ng analogy ni Suntay. Kaya dapat talagang i-condemn ng unang-una ng mga babae ang kanyang sinabi Oo. at hindi dapat objectify ang mga babae, no? Sa mga kahit anong sitwasyon, kahit anong forum, hindi dapat ginagawa ng isang tao 'yan. Lalo na sa isang congressman na Honorable. honorable, supposedly, at pinapasweldo lamang ng taong bayan, Oo. kasama na ang mga kababaihan. Ewan ko bakit yun kaya nagamit niya? Babae, di ba? Hindi lang babae, nagpangalan pa ng artista. O, di tad siya ng batikos ngayon sa mga kababaihan din. Actually, Diba? dapat kasuhan yan At di ba? Women's Day pa Ngayon pala ka doon. Week, Ngayon Women's Month ngayon. O, kaya galit. Wrong timing talaga. O, kaya Wrong galit sa timing kanya yung talaga. mga babae. Dapat yan may magsampa ng administrative case o kaya ng ethical complaint, Para di ba? sa ethics yata may magsasampa sa Dapat kanya. sampahan yan Oo. kasi sexual innuendo yan. Pinag-usapan ni Corina Sanchez yan sa kani Pinky Web kahapon. Yung Oo. Pinky Web, sinabi niya dapat merong magkaso sa ethics committee. Pero tinitingnan ko yung defense, may mga kakampi din si Sontay, may mga nagtatanggol din sa kanya eh. Aha. Sa totoong buhay daw, hindi naman daw talaga bastos si Sontay. Ano lang daw, Hindi taken yun- out of context Hindi lang. usapan dito yung totoong buhay. Kung ano yung sinabi niya, yun pinag-uusapan dito. Di ba? Oo. Isipin mo si Ann Cortez, may asawa pa yun. Oh, Di correct. ba? Kaya saka, Hindi niya na lang inisip yun. taken out of context, parang inulit niya rin sa mga ibang interviews after the hearings kahapon. Mhm. In-interview siya nila dito sa TV5, di ba? Tapos meron pa siyang iba't ibang interview pati sa GMA, ganun. Pero si Suntay believe ka rin dyan bayani ng mga tanga ngayon yan. Bakit? Nanindigan sa katangahan ng mga DDS. Pinuri nga ni Pulong Oo. Napakatapang daw. At may paninindigan. Tinis na nakikinig sa atin, no? Sige pa, ipagtanggol niyo pa si Sontay. Si Rufo, si Deja Pinure, di Pulong. Hindi. Ay, nabanatan tuloy natin si Rufus. Kasi
Hindi, kanina nanonood ako habang nagsasalita si Rufus, nakakabad trip. Masarap matuloy ng cellphone eh. Kasi parang namang hindi din ng college of law, di ba? Tsaka yung mga salita niya halatang parang nakapanig talaga kay Sara. By the way, mga kaya yung mga ka-BBM, si Palirix andun mismo sa hearing. Oo. Sa live hearing, Oo. nasa kongreso siya kanina. Tinamaan pa Kaya nga. nakakapag-share siya ng mga Tinamaan pa ganyan. nga yata ako sa TV. Nagsalita si Ortega kaganina eh. Ano ba sabi ni Ortega? Hindi, yung pinag-opening speech siya. Kaya tumabi-tabi ako baka mabasa Ortega dahil sa akin eh. Ano sabi? Nagip ka yung camera? Oo, nahagip ako na kamera. Sa likod kasi ako ni Ortega. Dapat nagpa-cute ka. Hindi, wala silang filter doon. Di ka tulad dito. Oo. Okay mga kabibim, i-comment nyo dyan sa mga viewers natin ngayon kung anong masasabi nyo sa tagumpay ng taong bayan ngayon. Ang dami natin Na- viewers ngayon, no? 54-1 ang bumoto ng mga kongresista. Kasi alam mo yung mga congressman, mga representante ng bawat syudad yan, bawat bayan. Kung ano yung boses nila, yun yung boses ng mga nasasakupan nila. Kaya 54 yung bumoto at isa lang yung nagpakabayan. Ibig sabihin yan, marami sa mga taong bayan ang gusto na malaman ang katotohanan dito sa impeachment ni VP Sara at malapit-lapit na po yun. Bago tayo lumipat sa ibang topic, gusto ko lang sabihin na itong hurdle natin o itong tagumpay natin sa Justice Committee ay umpisa pa lang. Ang next battleground po natin ay ang plenary. No, pagbobotohan po ang magiging report ng Justice Committee sa plenary at dapat po at least maka 105 congressman. Yung 54, dagdagan na lang yun. Padagdagan ng 51 para maging 105 congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte para may akyat sa Senado. Ngayon, dapat ipagpatuloy po natin ang pressure, pagpatuloy po natin ang pag-call out sa mga congressmen na magdi-decide tungkol dito sa impeachment ni VP Sara at siguraduhin natin na talagang makarating sa Senado ang kanyang impeachment. Ito kung titingnan mo pagkumpara natin si Lenny at si Sara, talo talaga si Lenny kay Sara. Ngayon ko Si Lenny talo. talo si Lenny Sa- ngayon saan ko lang level? napagtanto kasi si Sara 2 beses may impeach, si Lenny hindi. Diba? First time in the history of the Pilipinas, isang vice president 2 beses may impeach. Diba? Basta tayo Medyo comment. lusot. Sige. Jo, malaki na Sige. Ito muna tayo kay Jose Ronino. Yan, hello po. Ay, nawala. Hello po mga idol. Kumusta po kayo and please pabati po ang Jose family at Pasandalan family. Happy Ramadan to all Muslims. Thanks po Ayan. mga idol. Happy Ramadan po sa inyo. Happy Ramadan sa mga Ang dami nating nakikinig Muslim. sa atin 269 po yung ating live viewers. Yung hindi pa po nakakapag-share, i-share nyo na po yan. Kung may comments kayo, lagay nyo dyan sa comment section. Sabi ni Avi Ong, naku, napanood ko naman yan napanood ko naman mga kuya. God bless po sa inyong lahat. God bless sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Lolita Banzon Belen. Congrats House of Representatives. Good job. Yeah. Correct. Sabi Correct. ni Jose Ronino, hello po. Ay, nabasa mga- na natin yung pre. Nabasa mo na ba yan? Si ano na lang, si Teresa Scott, no? Watching from Victoria, dyan po sa Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo. Ayan si Jeep Almeda. So, good evening po sa Ka-Coffee, Sir Yam, and Palerista. Good evening din po. Ayan, si Gila Nev, yan. Ano na yun? Feeling ko, the bag In the bag na yan. In the bag na yan. Impeachment. Maria Australia Plateki, ma'am, shoutout po sa inyo. Solid Marcos forever pa rin. Hanggang sa huli, nothing is impossible. Prayer is the key. God is so good. Amen. Lourdes Thank you po. Ginebutan, yan. Sabi niya, hello po mga idol, mabuhay ang Pilipinas. Ay, nagbigay sa atin ng star, no? Teka, shoutout lang natin, ha? Si Ma'am Maria, si Ma'am Plateki pala. Oh, Ay, Maria salamat. Australia Plateki, thank you po sa Salamat stars. po sa stars, Hindi ma'am. po nga pala Salamat. si Ma'am Salamat Maria ako. Pateki. Maraming salamat. Kaya po kami Kaya nagtatabaan tong dalawa na to dahil sa mga stars na binibigay nyo. si Janet Ladra. Kumari ko yan. Good evening, Sir Yam. Ay, Palerista yan. Ka-Coffee. Hello po. Janet Yan. Ladra, hello. Yan. Dito tayo sa pangalawang topic natin, dito kay Madriaga. May may nagtangka raw sa kanyang buhay kagabi. Bago sampahan ng kaso. Oo. Ngayon, kasi kung titingnan mo yung mga pangyayari rito kay Madriaga, itong yung nag-oath siya, yung nag-ano siya ng affidavit, sinampahan siya nila chika ng kaso, libel. Ngayon, kahapon, may nagtangka naman sa kanyang buhay. Siyempre, na-failed, hindi natuloy. Ngayon, kanina, sinampahan naman siya ni VP Sara ng kaso. Perjury. Oo. Ngayon magtataka ka parang coordinated eh. Yung mga plano. Oo. Kasi magtataka ka bakit nagsampa si VP Sara ng kaso. First time yan eh. Hindi nagsasampa ng kaso yan. First time Duterte. yan. Parang mga Marcos yan. Hindi Kasi nagsasampa ng kaso. Kung
Hindi nga yan nagsasampa ng kaso. Kung mura-murahin ni Joe yan, hindi nagsasampa ng kaso eh. Kung titignan mo, maraming buwabatikos kay VP Sara. Pero dead ma lang siya. Siyempre, politiko siya eh. Pero eto kay Ramil Madriaga, dumating na siya ng punto na nagsampa na ng kaso para mapigilan daw yung mga pinagsasabi nito na kasinungalingan. Feeling ko Ano yan. Sige, sir. ikaw muna. Parang threat yan or harassment para hindi niya ituloy ang kanyang Testimonya. No? testimonya or maghinay-hinay siya sa gusto niyang gawin. Kasi yung testamento niya, kasama na doon sa expected natin isasama doon sa articles of impeachment ng House of Representatives. Di ba na pag-uusapan na nga na baka in one of the hearings, no, i-invite siya dyan para ipaliwanag niya kasi siya yung nakakaalam kung paano winaldas yung confidential funds. Siya nga raw ang missing link. Correct. At may mga ebidensya, may mga geotagging doon sa kanyang cellphones, may mga conversations na hawak ng korte. Mabigat yun. Kanyang mga Kung meron mga ganun, mabigat na ebidensya yun. Matidiin talaga siya dyan. So, kaya dapat protektahan siya ng BJMP. Kung saan siya naka-detain or nakakulong. Dapat siyang protektahan. Kasi alam mo, palarista ka coffee, no? Takpan lang siya ng unan dyan. Pwedeng palabasin na binangungot. Correct. Yan yung mga diskarte niya. Diskarte sa loob, no? Tatakpan lang ang unan yan. Mamatay yan. Paano yun? Wala na yung salaysay niya. Hindi. Wala na. Wala na Hindi yun. niya na kayang yun eh. Hindi niya Patunayan. Hindi wala na magpapatunay nun eh. Naku, ingatan niyo po si Madriaga kasi as long na sinampahan ng kaso yan ni VP Sara, seryoso yan. Pero mabuti na lang din, naglabas yung kanyang abogado na may banta sa buhay niya. At least kahit pa paano, call to action niya sa BJMP, sa kanilang kustodiya, na i-double up nila yung kanilang security, di ba? O paigtingin nila yung security doon kay Madriaga. Kasi napakabilis. Nakatali yan. Kung baga yung manok, nakatali yan. Mabilis mo lang machuchugi yan eh. At dapat hindi lang tumitigil sa hepe ng BJMP doon sa lugar na yon. Dapat si Secretary John Vic Rimulya dahil under sa kanyang BJMP, siya dapat ang magsiguro ng safety and protection ni Or baka pwedeng ilipat, Ramil di ba? Madriaga. Ilipat sa PNP Custodial Center, mas maigting yung Pwede nga monitoring ilipat dyan. sa Manila Hotel yan eh. para talagang safe sa Manila Hotel eh. Anong kwarto, pre? Yung deluxe. Yung pinag-check na ni Ayam. Yung malamig. Isipin niyo, patawa-tawa tayo rito. Eto kay Ramil Madriaga, seryoso po talaga to kasi syempre, ika nga, missing link, eto si Ramil Madriaga dyan sa impeachment ni VP Sara. Kaya siguro kinasuhan yan dahil siguro intimidate. Mabigat yung mga bibitawan salita niya pag nagsimula na ang hearing ni Madriaga. Kasi ni Sara, kasi nakapagtaka lang, bakit nagsampa si Sara ng kaso? Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Akala ko ba, bloodbath? Diba? Bakit naging bakit naging na lang, bloodbath, di ba? Kasi pwede naman niya, yan eh, sagutin sa mismong impeachment hearings yan eh. Kung hindi totoo, di ba? Kung Hindi totoo. naninira lang. Oo. Diba? Ang problema dyan, kung may mga ebidensyang malalakas. May motibo yan. Oo. Sigurado may motibo si Oo. Sara Duterte. At tingnan nyo yung timing, di ba? Bakit ngayon yung ipa-file yan? Kung kailan maghihiring na dyan sa House of Representatives at baka i-invite si Madriaga, bakit ngayon ka lang magsasampa ng kaso? Siguro isa sa strategy nila, they were hoping na umatras. Maareglo. Dahil material ang kanyang sasabihin, by intimidating him, no, they were hoping na umatras itong si Ramil Madriaga. Pero feeling ko, hindi atras yan. Naka-all out na yan sa tingin ko. Tingin Hindi ko din. atras, talagang palaban na rin yan si Madriaga. Kasi nating tulus, nakakulong na siya eh. Oo naman. Doon pa ba siya atras? Ano ba bang katatakot dyan? And sana, kasi ang alam ko, may pending application niya sa Witness Protection Program. Kung pwedeng mapabilis siya ng DOJ para kahit papano, tumindi yung protection ni Ramil Madriaga. Tama. Oo, ayan. Asa tayo ng comment bago sa pangatlong natin, yan. Si Mark Mapa, mukhang makukulong na talaga si Piatos. O, tama. Ay si Sagitan, si Sir Sagitan, nakasama natin ito nung yung kay Imelda, no, launching ng kanta ni Imelda. Happy viewing po sa inyo, sir. Yan, nag-comment sa atin, no. Ito si Ralph Cano, defense ni Sara yon, Si sabi. Nathan Pineda, supporting dyan si Pebbles Talaquera. Kay Ramil Kay Madriaga. Ramil Madriaga kasi si Madriaga daw talaga ang meron alam. Asking siya to guard Ramil kasi meron death threat sa kanya. O, tama po. Ay, ito, Tama. fan ni Kakopi. Gwapo ni Kakopi. Pakikik nga Ano mga ba? ganyan. Ralph Cano. Parang Ralph Cano. may ganyan-ganyan. Bawal yan eh. Pakikik na yan. Bawal sa atin yan eh. Ang labo ng mata niyan ha. Cesar Civil, Unica, no, liars go to lake of fire for eternity. Revelation 21 verse 8. O, sabi ni Yoli, Binalay, Kabasan yan. Sana yan. Bantayan natin ang impeachment ni VP Sara.
from Tugigaraw. Yan Oo. nakikinig sa atin, no? Tagal naman, sabi naman, tagal naman mabawasan yun sayad ng Pinas, ha. Sabi ni Vicky Wu. Yan, okay, dito tayo sa pangatlong ano natin. Ito, talagang ano to, ginagamit to ng mga bugok ng mga DDS eh. Oh, sure. Ginagamit nila itong issue na to Ah, para pahiya na naman si PBBM dyan Ilabas na yan. dyan sa EDCA na yan. Ha? Alam naman natin kasi na may gera dyan sa Iran. Pagitan ng Iran, Israel, at yung Amerika. Ngayon, ito, basahin pa natin isang comment pala. Shakira Bakero, ang galing po talaga mag-podcast nyo. Idol, sana yun. ayan. Lagi po kami nakababad watching from China. Yan. Parang ano to Mukhang, spy Hindi, patagal natin nga yan. Supporter yan. Patagal na ba nagko-comment yan? Oo. Ayan, si Sir Yaya Palerisa at Kakopi, yan. O ngayon, syempre may gera ron, may nagpapaulan ng missiles ang Iran sa mga kalapit nilang bansa na mayroong American-based o base militar. At yun ang kanilang pinupuntirya. Ngayon, sabi ng mga abnormal dito sa Pilipinas, paano yan? Baka madamay ang Pilipinas kasi meron tayong EDCA site. Baka bombahin tayo. hindi, ang term nga nila, military base Yun nga di ba? Unang-una po linawin natin O, ikaw na yung magpaliwanag, Jomel Chua. Kung ano ba yung EDCA? Kung paliwanag mo ko. Kung pagmamayari ba ng EDCA ang Ng Amerika. Pilipinas? Ang Ano ba ang EDCA? Ikaw na, Joe. EDCA kasi Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, 1951 pa po yan, nag-exist na yan. May mga EDCA sites sa Pilipinas. Ang sinasabi kasi ng mga bugok na diles, yan daw po ay US bases. Kapag sinabi mong US bases yan, controlled yan, under the supervision yan ng US military. Pero ang paglilinaw po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po sa Estados Unidos yan. Sa Armed Forces of the Philippines atin yan. yan. At ginagamit lang yan for humanitarian efforts at hindi sa defensive. At sa defensive lang, not sa offensive. Diba? So sa madaling sabi, hindi tayo bibirahin ng Iran dahil may US bases dito sa Pilipinas. Unang-una, walang kakayahan ng Iran na birahin ng Pilipinas kahit may mga missile sila, hindi aabot yung range papunta Kasi dito sa una-una, Pilipinas. made in China yung mga gamit nila. So safe, walang direct threat. Yan ang paglilinaw ni Gilbert Chodoro, ni DND Secretary, walang direct threat sa Pilipinas. Huwag po kayo mangamba na, kasi ang iba nagagalit kasi bakit pinapahintulutan yung Estados Unidos dito sa Pilipinas? Tuloy, madadamay tayo dyan. Pangalawa, walang problema ang Pilipinas at ang Iran. Wala tayong problema dyan. Wala namang proxy war sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. So walang issue. At ang pagkakaalam ko yung mga missile ng Iran, ang kaya lang abutin yan ay 2,500 kilometer. Malakas na. 2,500 kilometer. Pinakamalayo na. ang kayang abutin yan. Napakalayo. Ang pagitan natin sa Iran ay 7,000 kilometer. Correct. Triple ng 2,500. Hindi, kaya bago tayo abutin yan, yung missile na babagsak na sa ibang, baka sa ibang bansa, o sa karagatan, baka sa tubig na nga. O kaya malabong-malabo po yung sinasabi ng mga abnormal na dahil kay BBM, madadamay tayo sa gera. Yan ang sinasabi nila, di ba? Saka yung 9 EDCA sites, hindi yan bases. Hindi. Correct. Kasi may malaking pagkaiba pag sinabi mo US base sa EDCA. No, kapag US base yan, kontrolado ng United States yan. At yung mga bases na yan, extension ng kanilang territory. Correct. Wala tayong say dyan. No? Sila ang magko-control niyan. No? Parang embassies yan Para mga embassy yan, na extension ng territory ng may-ari ng embassy. No? Ganun din yung mga bases. EDCA sites, tayo po nagko-control yan. Tayo ang may control. Yung talagang ganado sila gamitin yung argumento na yan para matakot yung mga kababayan natin. Sabi, si BBM, napakahina mag-isip kasi ganyan, pinayagan yung EDSA. Si BBM, wala talagang silbi kasi ganyan-ganyan. Ba't si Digong yung 2 beses sinimatay? Kung mahina si BBM. Actually, pinapalabas sila. Kaya nga si Harry Roque, sa kanyang video, nang isang araw lang, pinanood ko rin, ang panawagan nila, pansamantala, ibigay yung presidency kay Sara Duterte. Kasi hindi raw kaya ni PBBM i-handle Yan, isa din yan sa kanilang mga argumento. Dahil kay PBBM, nagkakaganyan, etc. Walang ginagawa, walang totoong suporta. So kapag si Sara Duterte na raw, yung presidente, pansamantala lang hindi na sinasabi habang buhay pansamantala lang, makakapagbigay daw ng totoong suporta. Paano makakapagbigay kung hindi marunong mag-English? Valerista, naalala ko tuloy nabasa ko kanito yung mga tanga, inutil, bobo, mga animal, mga leche. Sabihin mo naman ng isang nag-post,
At marami pang nag-agree kung si Duterte daw ang presidente, hindi daw nangyari sa Iran Yung sa gera. Israel. Kasi nga, at wala daw mamamatay na Pilipino. So, parang sinabi niya, bakit daw? kasi siguro Siya yung babala sa kanyon. hindi, parang implication nun, kapag si Duterte ang presidente, yung mga bala, yung mga missile, yung mga bomb, Sasaluhin niya. pag merong tatamaan ng mga Pilipino, titigil, iiwas. Ganon sila katanga. Grabe. Mga balls talaga. May nag-post ng ganyan. Meron. Napakabobo nun. Oh. Grabe. Paano mapipigilan ni Digong yung gera? Kung ICC nga, hindi niya masipa. Diba? Pipigilan niya yung mga missile. Oh. Yung prosecution niya, hindi niya mapigilan. Nakakatawa ka. Diba? Nakakatawa ka. Dami pa nag-share. Mga bobo tanga, normal yung mga yun. Yan ang mga problema. Yan ang mga problema sa mga yan. Ang direct effect lang, seryoso no? Ang direct effect lang talaga ng gera dyan sa Middle East, yung pagtaas ng presyo ng crudo, ng langis, kasi yung kuryente natin, syempre, highly dependent yan doon sa crudo, sa fuel na inaangkat natin. Highly dependent tayo. Sa ibang bansa, syempre, may mga, yung transportation dyan, putol dyan kasi ang dami mga hindi gumagana, ibig sabihin, bumababa yung supply, tataas talaga ang presyo. At presyo ng world market yan. Hindi kasalanan ni Marcos yan kung bakit tataas yung presyo ng diesel, ng kerosene, o ng fuel dito sa Pilipinas. Grabe mga kababayan natin. Nagpa-panic buying talaga ngayon. Hindi mo rin masisi. Nagpa-panic buying sila. Mga dilis. Hindi, mga Pilipino. Pilipino nagpa-panic buying ng gold. Kasi maapektuhan. Dahil naapektuhan yung Saudi, binomba yung Saudi. Marami ka na nabili ata Kasama ka ata sa nagpanic buying Nagpanic buying daw kahapon Nagpanic buying kahapon ng gold kasi alam po, tataas yung gold talaga. Kaya bumili na ako ng mga gold kahapon para investment, para siyempre pag nagtaas, hindi benta. Pero sana matigil na, no? Yun din lang talaga. Si BBM yun din ang panawagan niya, di ba? Restraint, di ba? Baka naman, sana hindi maging prolong yung conflict. Yung gera no? kasi sana weeks lang, no? At hindi umabot ng months or years katulad nangyari sa Russia, Ukraine. Dahil talagang tatamaan po tayo. 2 taon na yata dahil kapag tumaas ang halaga talaga ng oil, no? Definitely may effect yun sa energy, sa kuryente natin. Kapag may effect sa energy, kuryente natin, sa transportation fare natin, may effect sa pagkain. Yung chain reaction yan medyo mabigat. No? Sabi ba naman nung isang DDS, kasalanan ni BBM kaya tataas ang presyo ng langis. Anong gusto? Pigilan ni BBM yung gera? Napipigilan niya ba yun, di ba? O may nagsasabi pa, puro kayo impeachment, nagkakagera na nga, di ba? Mas importante ang impeachment kaysa sa gera sa Middle East. Dahil yung impeachment, kabuhayan natin, kinabukasan natin. Future ng Pilipinas, si Miao Miao. Ang dami nang namamatay ng Pilipino sa Middle East. Impeachment pa ang manahimik naman siya. Manahimik naman siya. Mas malayo tayo sa Middle East. Ang priority natin yung impeachment. Correct. Kasi diyan nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga darating na henerasyon. And ito correct Miao, no? Hindi naman walang ginagawa ang administrasyon Malinaw din naman ang ginagawa ng administrasyon Tinutulungan yung ating mga kababayan na apektado dyan sa Middle East. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, affected tayo ng internal and external factors. No? Internally, meron tayong mga sariling problema. Andyan yung investigation ng flood control scam. Correct. Tapos andyan pa yung impeachment. No? Externally, meron tayong mga kinaharap na problema sa Middle East na posibleng maapektuhan tayo economically. So, sabay-sabay yan hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And so far, is doing well, no? Na mamanage siya na maayos sa kailangan gawin ng gobyerno. At kalmado. At hindi nagpapanik. No? Correct. Makikita mo na marunong talaga yung presidente. Kasi kung masyadong reactive lang ang presidente, wala Hindi natin alam kung ano yung direksyon natin. Pero malinaw, mismo ang presidente na nagbibrief sa taong bayan, di ba? Ito yung sitwasyon natin. Naka-block yung airspaces natin, di tayo agad-agad makakapag-repatriate ng mga Pilipino. Pero ito yung ginagawa natin. Makakakopy at merong solusyon si VP Sara Duterte. Ewan ko. Tumigil daw ang itigil daw ang mga motorcade. Yes, kahit pa paano nakatulong yun. Motorcade na lang. Yung mga motorcade pag-rally. Dito? Tama yun. Kasi panawagan niya yan sa mga dilis na grupo nila Mike Defensor na mahilig sa motorcade. Itigil nyo na yan. Nakatulong, kahit pa paano nakatulong kayo. Pakinggan nyo na. Pag nagmo-motorcade sila, binapagsakan sila ng isang bomba ng katangahan kahihiyan. Isipin mo, 3 legyon ng plenano, pupunta sagad 300. Kasama pa yung escort. Diba? Kasama pa yung vlogger ng 75. Kasama pa yung mga tinday. Yan ko na naman. Pati ko sa naman tayo sabihin. Paano mo sabihin ng DDS? Paano mo na sigurado 300 na lang kami?
Banatan ka na. Inuubo ako dito kay Palerista. Ayun, basa tayo comment. Ayan. Iharang si Sara, Kiko Marcoleta at si Robin. Yan. John David, watching from Bilibid. Sana makasama ko si Sarah. Ay, bawal ang cellphone dyan, ha? John David. John David, ha? Saan Bilibid dyan? Pero actually, Yung seryoso? Ayan o, John David, watching from Bilibid. pero may mga Bilibid na may access sa cellphone. Pero limitado lang isang oras. Kasi ito, pinuro lang siguro to. Hindi, malay mo, di ba? Hindi pa ama. John David, ikaw, ha? Sige, next comment tayo. Next comment. Yan, kay Sampaguita, yung mga nasa Pilipinas lang ang takot sa gera. Kami nga dito, chillax lang. Actually, yes, no? Oh. May mga nag-message sa akin, nasa Middle East sila, okay daw sila dyan. Medyo, din kasi, medyo naka-highlight din kasi sa media yung gera, no? Pero, tama, at least, sa kanila mismo nanggagaling. Sana safe. Sana manatili yung ganyang sitwasyon po ninyo dyan. Sabi ko yung post ko kanina. Kasi, sabi ko nga sa post ko, yung mga DDS trolls o yung mga DDS na naandito, mas alam pa nila kung ano mabuti para sa mga OFWs. Correct. Na naandun mismo. Oo. No? Mas magaling pa sila sa mga OFWs na naandun mismo. No? Kasi Mas alam pa nila ang dapat nilang gawin. Tama sir, yung ibang mga DDS, sabi nila, mandatory repatriation. Ano ng Pilipino eh. Ayaw na magpa-repatriate. Hindi, sabi nga ng OFW kanina na in-interview sa DCMM ba yun, napanood ko. Hindi kailangan i-repatriate sila kasi nagtatrabaho pa sila. Yung mga tao, parang okay na okay lang, parang wala as in walang nangyayari kasi bakit? Yung defense system gaya nung kanina sa Dubai, 197, kung di ako nagkakamali, 197 na missile pinakawala ng Iran papuntang Dubai lang ha. Walang tumama kahit isa. Walang pumasok. Yung mga pumapasok, mga debris na lang. Na-intercept. O nasasangga ng mga interceptor ng Dubai. Isipin mo, ganun katindi ang Dubai. Kaya sabi nung Pilipino, parang wala namang gera rito kasi pumapasok pa rin kami, naglalakad pa rin kami. Ngayon, kapag delikado talaga, magsisirena naman at sasabihin na huwag kaming luwas. Pero hanggat wala namang ina-announce, diretso lang yung trabaho namin. Kasi ano na nila yan eh, pinagandaan nila yan eh. Oh. Expected nila, kaya alam na nila kung paano i-address yan. Kasi yung proxy war dyan sa Middle East, matagal na nangyayari yan eh. Ngayon, yung tawag dyan, interceptor na yan yung pinapatanggal ng China dito sa atin, yung Typhoon missile na yan. Yung Storm Destroyer. Oo, kasi yung Typhoon missile na yun, bukod sa interceptor, missile pa na kayang-kayang umabot sa kanila. Kaya dyan sila nanggagalit. Oo, yan yung pinoprotest Palerista, nila. speaking of Dubai, kahang-hanga ang leadership ng Dubai, no? Anong ginawa nila? No? Lahat ng mga na-stranded na pasahero. Ano pala ginawa doon? Pinatira sinecure sila sa mga hotel. Binilit Hindi, nila. paano yung bayad? Sagot nila. Sasagutin ng gobyerno. Oh, grabe. Asikasuhin daw, pakainin at maging comfortable yung mga pasahero at sasagutin ng gobyerno ng UAE. At nakahanga-hanga doon. Teka lang, hindi naman sisigilin sa Pilipinas yan. Hindi. Hindi mga foreigner din yun. At alam mo, para pakita na safe sa kanila, Oh. nag-ikot yung Chick, Hari. yung Hari Chick ba yun? Leader sila. Si Maktoum, no? Yung nakalimutan ko. Hari na lang, hari O na. yung hari hindi hari prinsipe ng Dubai nag-ikot sa mga very popular and yung mataong mall, no, para ipakita na hindi sila Worried. hindi sila worried, kalmado sila, no, at meron pa nga mga ordinary people na nagpakuha ng picture dun sa royalty na to, no, kaya nakahanga diyan. Kaya yung mga Pilipino natin tuwa yung mga nasa UAE, tuwa sila rin naglalabas. Diyan ka lang makakita yung buhay nila. makakita ng stranded na masaya. Ito si Ma'am Vicky, Lex, i-flash natin yung comment ni Ma'am Vicky Vlado Wu, no? Sabi niya, okay naman dito sa Qatar, kaya naman may intercept, normal lang, although nagbabakasyon lang ako pero tahimik naman. Sabi ni Ma'am Vicky Yun naman, Vlado. pero yung mga DDS, mas marunong pa sa kanila eh. Oo nga Diba? mas may alam pa Oo. kaya sa mga OFW na apektado doon. Di ba? Barat sila na barat kay BBM. Ngayon sinabi ko, yung mga DDS, wag ipatriate, galit na galit sila sa akin. Ito, sabi ni Rod Abella, no? Bakit sa Dubai ba ang gera? Hihintayin pa ba na may mga ibang OFW na masawi? Okay lang ba kayo? Ito, walang pinag-aralan to. Ipaliwanag Tingnan natin mo, yan. kung masusumo yung itsura, halata talagang walang aral to eh. Ipaliwanag natin para maintindihan niya. Para maintindihan Kasi yung ganyang mindset ni ate, no, ni Rod. ni lalaki, no, ang gusto kasi nila immediate repatriation. Oh. Kasi para wala na raw madagdagan, wag na madagdagan yung isang Pilipino na namatay, etc. Gusto nila immediate repatriation. Close nga yung airspace eh. Oh. Paano mo gagawin yung immediate repatriation na yan?
And ngayon, voluntary din yung repatriation natin. Maraming mga OFW, nagko-comment mismo sa atin dito, okay sila. Inaalagaan sila ng kanilang mga employer. Anong gusto mo? Hatakin yung mga yan, Oo. pilitin dito sa Eh, Pilipinas. kung ayaw nga di ba? Paano mo itatransport? Kasi sarado nga yung Hindi, airspace. siguro, isip na palangoyin sa dagat. Botlogs din to Oh, para eh. sa diba? mga inutil na hindi Hindi, makaintindi. isasagot nyo pa kasi alam nyo naman tanga. Sasagot Hindi, nyo para pa. maintindihan niya rin. Yes, Maintindihan explain niya rin. natin sa mga inutil. No? Para sa mga inutil na hindi makaintindi, ang sinusunod po na protocol Oo. sa ibang bansa, kung anong sasabihin ng gobyerno ng bansa na yon. Oo. Katulad sa UAE, katulad sa Saudi Arabia, katulad sa Jordan, Oo. o yung iba pang bansa na apektado nitong Middle East crisis. Kung pinapatigil nila ang paggamit ng airspace o kinancel nila lahat ng commercial flights, yun po ang susundin. Hindi po ang kagustuhan ng kahit sinong Pilipino, kahit gobyerno pa ng Pilipinas. Oo. Naintindihan nyo po. Kaya wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kung yun ang protocol dun sa bansa na yun. Oo. Dahil ang tinitignan po ng bansa na yun, yung overall safety ng lahat ng bansa at lahat ng nasa sakupan ng bansa na yun. Ganun Oo. po yun. Gusto mo nga ilikas kung wala kang biyahe ng aeroplano, paano nga, di ba? At ang punto niya, bakit sa Dubai? Sa Dubai ba ang gera? Nadadawit nga sila eh. Kasi binobomba din sila ng Iran. Oo. Eh, yung Iran, naghahanap ng dami, pero yung sinabi mo kanina, pre, nasabi mo na, sabi ng Amerika kung sino yung magiging leader ng Iran, mamamatay. Oh, Totoo totoo. yun? Totoo. Oh, Sinabi ng United States government, no? Kung di ako nagkakamali, Department of National Defense nila, sinabi na kung sino man ang sumunod dun kay Khamenei ay matay. papatayin din. I-execute And in din. fact, yung sumunod nga, insta patay na. Oh. Ito, yung bagong pinangalanan nila na anak ni Khamenei, no? Pangatlo na to. Oh. Or pangalawa lang pumalit sa kanya yon. At yun, meron na agad nakabinbin sa utak, sa ulo niya na ano. Kasi ang estilo ng assassination. ang estilo ng Estados Unidos, pinupunterya nila yung mga leader ng defense, Oh. 'di ba? Yung mga Ministry of yung sa security forces nila, yun ang pinupunterya eh. Kumbaga yung mga ugat eh, yun ang pinupunterya. Lahat talaga gusto nila i-wipe out yung lahat ng mga nagsasabi ng death to America, Oh. death to Americans, no? Death to USA. Yan ang gusto nilang i-wipe out sa face of the earth. Ayan, mga ka-BBM ha. Bilis ng oras, 6:42 na. Ayan. Comment lang kayo dyan. Babasahin natin yan mamaya kung nasaan kayo, kung ano masasabi nyo sa aming talakayan. Ayan. Ayun na pala, no? Repatriation efforts of Marcos administration. O ngayon, Asa iba yun? okay lang, okay lang. Sige, sige. Okay, sasabihin ko lang, meron naman nagpa-voluntary repatriation. Sa ngayon, meron na tayo 1,416 na OFWs na nagpa-repatriate voluntarily. Intent ata yan, sir. Intent. Intent pala ba to? Intent pa lang yan. Request, sorry. Nakalagay pa dito, request for repatriation. Sa Iran, 10 lang. Sa Israel, 297. Sa Dubai, 586. Sa Abu Dhabi, 270. Sa Bahrain, 231. At sa Jordan, 22. Considering sa dami ng OFWs dyan sa Middle East, wala pa ata to sa 1% 30,000 na approximate yung tinitingnan eh. na magre-repatriate. Mga No? OFW na nandiyadyaan. Oo. Hindi lang siguro. Siguro yan yung mga crucial na Oo. target nila, no? Oo. Kasi sa Saudi Arabia lang, saka sa Kuwait and Makarami. Dubai, napakaraming Pilipinos Oo. dyan. No? Sa So- Dubai yata parang 2 million yung Pilipino. Dami. Sa Dubai pinakamarami, sumunod yan. Anyway, Saudi. ang ginawa naman ng ating gobyerno, no, at miniting nga agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. Ah. Kasama na ito sila Ralph Rector, no? Ba't hindi tayo pinapasama sa mga ganyan? Hindi, meeting to. Sa meeting? Malaking meeting. Naghahanda na sila ng mga financial assistance correct, para sa OFWs, no? Ang mga uuwing OFW ay makakatanggap ng kabuang 150,000. Oh, sana all. Laki, no? 75,000 mula sa Department of Migrant Workers at 75,000 mula sa Overseas Workers Welfare Administration Emergency Repatriation Fund, no? At meron din mga contingency funds plans na ginagawa ang DFA sa mga tungkol sa mga alternatibong ruta, Oh. no, para lang mapauwi itong mga nagre-request ng repatriation. Kaya nga alam po, ang sinusunod dito ang protocol ng bansa, host country, no, kung saan nandun yung mga Pilipino, ang kung anong sasabihin ng host country, kung pwede nang maglabas ng mga OFWs from their country, yun po ang susundin ng ating bansa. Correct. Oo. Bukod po sa financial assistance na ibibigay po ng gobyerno, again, 150,000 po yan na kada isang OFW na marirepatriate, makakatanggap din po sila ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD po. At meron din pong tulong na ibibigay ang DOH, meron din po yung TESDA.
sa pagbibigay po ng medical, food at skills training assistance para po sa mga babalik dito sa Pilipinas, yung reintegration. Napakinggan ko rin ng isang araw, no? Halimbawa, kung ikaw ay lisensyadong guro dyan, may programa din po, pag uwi nyo ng Pilipinas dito, kayo dito rin, magtuturo pa rin po kayo. Pareho pa rin po ng inyong profesyon. Considering na kamakailangan ng mga guro dito sa Pilipinas. Correct, dito sa Pilipinas. So hindi magiging second option mo na yung paglabas ng ibang bansa kasi may trabaho ka na dito sa Pilipinas. Mga ka-BBM, meron po tayong emergency hotlines, no? Pwede ba nating i-post yung emergency hotlines natin, no? Babasahin ko na rin habang piniprepare ng ating producers, no, yung mga numbers. Ang OWA DMW hotline 1348. 1348. Pwede niyo po silang tawagan diyan. OWA DMW hotline. Ang Philippine Embassy in Tel Aviv, Israel is 0972 544 661-188, no? Ang Philippine Embassy in Beirut, Lebanon, 0961-70858-086, no? And then sa Philippine Embassy in Amman, Jordan, 0962-7790-77775. Ayan. Ano, pero basically, kahit sa OWA na lang po, para kung ano naman total mga OFWs po kayo, pwede naman po sila makipag-coordinate kahit meron pa kayong ibang gustong sabihin or concern sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. So OWA, DMW hotline, ulitin ko, 1348. Napakadaling tandaan. 1348. Yan, i-save nyo na yan. Bagamat wala pang emergency dyan, hindi natin alam, baka mag-escalate yung tension dyan, at least kahit pa paano, ready po kayo, no? At alam niyo kung ano yung gagawin. For sure, yung mga OFW natin, matagal na sila dyan, alam na nila yung inyong gagawin dyan. No? Makinig po tayo sa mga advisory po ng mga embahada, may mga GCs yan Kasama yung mga ambassador sa inyong mga lugar, mga consular attaché, ayan, at least kahit pa paano, nakikinig po tayo sa kanilang utos. Kasi alam nila yan sila in coordination with the Armed Forces of the Philippines, with the national government, kung ano yung gagawin. So sila po ang mas nakakaalam sa issue na yan. Ang bottom line po, no, kung meron talaga kayong concern, no, tumawag lang po kayo sa OWA at sa DMW dahil ang utos po ng ating Pangulo ay bigyan ng masusing atensyon lahat ng concern ng mga OFWs. Parang pinag-iisipan na rin na ano yun yung barko gamitin pang repatriate. Pwede rin. Kasi ang iniingatan ngayon ng presidente, yung mga misidentified ka. Kasi nangyari sa Kuwait, di ba? Na misidentified yung fighter plane. Fighter jets ng ng Amerika. Ilan yun? Tatlo ata yun. Tatlo. Bumagsak. Kala nila enemy planes. Kalaban. So mahirap sa ganitong sitwasyon. Kumbaga parang nasa lindol yan di ba? Status quo muna tayo. Tingnan natin kung ano yung mga next moves natin. Alright? Okay. So we go to our next topic, yung emergency powers na pinag-uusapan ngayon, no? Correct. Isa po sa pinag-usapan ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, kung di ako nagkakamali past 2 days na, no? Nang Tuesday. Noong Tuesday, kahapon, no? Yung tungkol sa paghingi ng emergency powers sa Kongreso, no? Kasi sinasabi nila, no, na ang halaga ng oil, no, kapag sumipa na sa 80 pesos per barrel, $80 per barrel, kailangan ng emergency powers ng gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi under the train law, explain ko lang, under the train law, merong emergency, pwedeng bigyan ng automatic na pag-hold or ka-cancel ng tax sa oil, no? Kapag ang halaga ng oil ay pumalo na sa $80 for 3 months. Ibig sabihin, 3 consecutive months, kapag gano'n ang sitwasyon, automatic, isususpend muna ang pagpataw ng excise tax sa oil. Sa langis. O sa fuel. Ano? Ngayon, ang gusto ng Pangulo, hindi na hintayin yung 3 months na yon. Kapag pumasok sa 80 pesos, yung halaga ng $80 yung halaga ng fuel, no? Dapat meron na siya emergency powers to do what needs to be done para maiwasan yung pagsipa ng mga presyo. Alam mo kung totoo talagang isasara ng Iran kasi parang sila may control diyan sa Strait of Hormuz Yung Strait of Hormuz yung daanan doon sa Gulf Sea palabas ng mga tanker. Pag sinira talaga ng Iran yan, siri talaga yung langis natin dito sa Pilipinas, sigurado yan. Kasi magre-reroute. Walang re-route. Walang re-route.
Yun lang talaga. Hindi ko kuha tayo sa ibang Malaki mundo. mag-i-epekto kasi Yun lang talaga ang daanan. Walang Kasi result. 20% of the world's supply. supply dyan dumadaan. Oo. 20%. Kaya kung maapektuhan yung 20%, malaking epekto yon sa pagsipa ng halaga ng ano. Oh, ng, alam mo yung ng mga oil. yung Chinese, kabado rin. Damay din sila. Kasi 90% ng langis nila sa Iran kinukuha. Oh, kaya sabi ng Oo. China sa Iran, wag nilang kontrolin, wag nilang Huwag nilang gawin yung walang pagsasara. gawin nilang isara yung Strait of Hormuz. Sir, kung ako sa Iran, di ba, kung gusto ko manggulo, sirain na ang mundo. Oh. Di ba? Gagawin ko yan eh. Damay-damay na eh. So, Oh. sana, di ba, hoping wag mangyari yung ganyang sitwasyon. Pero ako din, doon sa emergency powers din, sana i-grant na ng Congress. Oh. Di ba? Wag na natin hintayin. Kasi nang isang araw, nag-press conference yung ating presidente. Ang sinasabi na niya, ang supply ng langis natin, no, ay kaya magtagal ng 50 to 60 days. Correct. That's 2 months lang. Di ba? Ay kung hihintay pa natin yung 3 months na consecutive, wala na. So, paano yan? Eh, medyo mabigat po yan. Bagamat may subsidiya sa mga driver, sa mga mangingisda at sa mga magsasaka, mas malaking bagay pa rin po kung isususpende itong tax na ipinapataw sa crudo para kahit paano bumaba, di ba? Umangat man yan, at least kahit mababalanse ng excise tax. Ang malulugi lang Malaking naman yan, bawas. gobyerno din naman yan eh. Oh. Di ba? Imbes na subsidy, ganun din naman. Sa gobyerno din naman Yan, mababawas ang kita. may yun. nanonood pa sa atin, Estrella Aguilar Jen Jimeno, watching from Israel. Oh. Kung magulo dyan, hindi na makakapag-comment yan. Oh, correct. Ibig sabihin may access pa sila sa internet. Di ba? Yung communication nila ano pa, malaya pa, wala pang control, etc. Oo. Kaya nga, importante dito kasi sa emergency powers na ibibigay kay President Bongbong Marcos, mababalansi nila yung interest natin, no? Especially yung tungkol sa mga presyo. Kokontrol nila yung pag-spike ng fuel at yung pag-spike din ng mga presyo ng bilihin, Lahat makokontrol yan, nila. tama yan. Dahil nga makokontrol nila yung ng fuel at mga iba't ibang apektado ng pagtaas ng In presyo. fairness sa private sector, very cooperative din sila sa administrasyon. Oh. Kanina may binabasa ako tungkol sa sinasabi ni MVP, di ba? Kasi ang kuryente Ni natin, Pangilinan. ni Pangilinan, ang kuryente natin highly dependent din niya sa crudo eh. Gumagamit din ng Lahat, fuel, no? lahat. So, ang utos niya ni MVP sa kanyang mga tao, huwag agad-agad iangat yung presyo ng kuryente. Di ba? Kasi mabigat yan para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga jeepney driver. Di ba? Sa isang araw, ilang beses ka magpapagasolina, mga 3 beses ka o 4 na beses ka magpapa-full tank, laking kawalan yung sakita ng mga driver natin kung ganyan kataas yung presyo ng Correct. Damay dyan crudo. kahit kuryente, no? Oo. Damay. Damay. Kasi gumagamit din ng fuel yung ibang mga planta natin ng kuryente. Ngayon, kailangan ng mga Pilipino, etong si Marcoleta sa 2,000 niyang libre. Ang pinangako niya. Di ba? Wala na. Buti pa sa Sandro. Di ba? May Nakaisip. version na. May Oo. version na siya sa house. Okay ka na yan? Meron pang tayong yung speaking of yung pagtitipid ng Sama. sige, sige. paggamit ng enerhiya, no. Dahil nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na magtipid ang lahat ng government agencies na at least 10% na kanilang present consumption ng energy. Correct. No? Kapag sinabi natin energy, kasama na din yung pati Lahat. gasolina, Oh. kuryente, no. So, yun, baka sakaling makatulong, no, na hindi tayo mga ilangan ng masyadong mataas na dami ng oil Supply, sa Hindi, kahit sa kuryente ba, kapag hindi naman kailangan, patay na lang lahat ng Yung ilaw. yung ilaw natin, pre, bawasan natin. Oo. kaya nga dapat Hindi, wag mo na, papangit tayo. Kaya Pag binawasan ito, lalabas yung totoong itsura natin. kaya nga importante hindi lang ito effort ng gobyerno dapat Lahat. magpa-cooperate ang Oo, taong correct. bayan. Lahat. Ang mga private individuals, ang families, ang private organizations, ang mga korporasyon na tumulong para talagang bumaba ng konti ang demand natin sa energy. At kapag mababa ang demand natin sa energy, hindi tayo masyadong mangangailangan mag-import ng oil na lubhang tumataas sa ngayon. Oh, Hindi ako nagkakamali, nasa 82 na pala ang $82 per barrel of oil na ngayon. No? Taas na. Samantalang kahapon, pinag-usapan nila 78. 76 to 78 pa lang. No? Pero kanina, nakabasa na ako na around 82 na lang ngayon. At buong mundo yan, hindi lang sa atin yan. Hindi lang sa atin. Yun ang Baka kailangan natin gamitin na emphasize. naman, baka gamitin na naman. Sasabihin na naman, normal yan eh. kasalanan na naman ni BBM World yung pagtaas market yan. ng ano. May mga panawagan niya ngayon na ibalik na yung work from home, di ba? Kahit twice a week lang, di ba? Work from home kasi kahit paano makakatipid ng kuryente sa mga opisina, di ba? Malaking bagay din yan. At yung sa mga sasakyan, yung carpooling, noon kasi sa pinagtatrabahuan ko dati, no, di ba, managers, bawat managers may mga coach yan eh. Kanya-kanya ihatid yan. Eh kung nagtitipid tayo, kung may kautusan, o 3 manager sa isang kotse. Kahit paano makatipid ka, 'di ba? So importante 'yan, pakunti-kunti maiipon natin kung lahat tayo magtitipid eh. 'Di
'di ba? Hindi lang yung work from home. Supply. Pati yung pinag-usapan na rin pala ngayon sa gabinete, yung 4-day work week. Isa pa 'yan, No? Gagawin na lang muna 4 days ang work week sa gobyerno. Para nga naman makatipid sa konsumo ng Malaking sa tulong yun. langis, sa transportation, Kapag then sa energy, sa paggamit ng Ang kuryente. panawagan din ni MMDA chairperson si Nick Torre, di ba? Hindi, general manager siya. General manager, magbisikleta. Di ba? Pwede rin, maganda rin yun. Magbisikleta Maganda tayo rin para yun. wala tayong konsumo ng crudo. Ang tanong kung kaya magbisikleta yung mga katawan natin. Yun na. Ako, Ano, ikaw? di talaga. Saan ka nakatira? Sorry, hindi kaya. Monumento. Kaya mo hanggang dito. Sorry, hindi na kaya. Pagdating mo rito, mainit ulo mo. Hindi ka makapag-podcast. Hindi na lang ako lalabas. Pero malaking bagay yan ha. Pakinggan natin yung panawagan ng gobyerno. Magtipid tayo. Yung mga nakikinig din sa atin, di ba? Magtipid din po tayo. Kung nanonood kayo, nagsiselfone kayo ng hanggang alas 12, baka pwede hanggang alas 10 lang. Malaking bagay din po yan para makatipid. No? Oh. Kasi nasa crisis po tayo, pandaigdigang crisis. Tayo din po ang magsasuffer. Yung iba kasi may yung mindset nila, buti na lang, rice cooker yung gamit ko, hindi ako naggagasol. Ganun pa rin yun. Kuryente pa rin yun. Kumukonsumo pa rin yun ng crudo para ma-convert yung paging kuryente yan. Kung gusto talaga makatipid, Huwag na kumain. Hindi, gatong. Huwag na kumain. Panggatong. Hindi, pwede hindi kumain. Mainit naman ulo ng mga yan. Pero sa totoo lang, itong mga panahon na to na may crisis, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, dapat po tayo nagkakaisa. Oo. No? Dapat po tayo nagko-cooperate with the government kung anong gusto ng gawin ng gobyerno para naman po pare-pareho tayong mabiyayaan or pare-pareho tayong Hindi maging mahirapan. hindi pahirap o hindi nagpapahirap sa sitwasyon Oo. natin. No? Sa mga nanonood sa aming mga DDS dyan, yan. Kahit ngayon lang, magpakatalino kayo. Huwag muna pabubububo. Talino muna. Gamitin muna natin ang utak natin. Makinig tayo sa gobyerno. Sa mga itutulong natin, pag-isipan natin kung paano tayo makatulong sa gobyerno. Sana mabawasan man lang yung mga ganyan no? Yung sana yung mga sinasabi mo magpakatalino muna. Oo, wag pabobobobo. Sana no, kahit 50% lang sa kanila magpakatalino, no? Huwag pa po. Hindi, malaking tulong sa ekonomiya yun. Isipin mo kalahati ng DDS, magpatalino. Ba, malaking yun. Malaking kabawasan sa foot traffic ng Facebook comment section ko yan. Sa tayo comment, bago yung copy. Sabi ni Ma'am Maria Estrella Platequino, dito mahal ang gas, 3.99 per gallon. So that's 200 isang galon. Hindi, iba kasi ang unit of Oo. measurement sa kanila, gallon eh. Ko-convert pa natin yun into Liter. Ilang liters, liter? no? Apat. 1 gallon is Same. equivalent to 4. Parehas lang ma'am, 50 plus. Mas mura po sa inyo, no? Dati kasi kahapon 56. Hindi ko lang alam extra yung ginagawa nakamura. Mura ang sa Middle East. mas mura yan ma'am. No? Mas mahal ang tubig doon. Mas mura. Mas mura ang Nung gasolina nagpunta doon. kami doon, parang yata, 4 pesos natin, langis doon, isang litro. Sa Dubai. Mura, no? Oo. Noel Mapa, good evening po sa inyo, sir. Watching from Tacloban. Maupay nga gabi, maupay nga tulo kayo yung tanong. Taga-Tacloban dito si Kakopi. By the way, meron pa palang sa'yo na may kakop. Sa akin yan. May na yan. Basa mo tayo comment. Sabi ni Dong Selwyn. Majus. Yan. Comment na kayo mga DDS. Yan. Nahihiya ba kayo sa kabubuhan nyo? Ayaw mag-comment kasi, pati ni Bank eh. Pag nag-comment eh. Hindi sila comment kayo kasi pahiyang-paya yung amo nila. Pinagtatawanan ngayon ng Pilipinas. Yung ba ma-impeach na malapit na ma-impeach? May punto si Dominic Tanlinso, no? Buhayin kaya ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero hindi po kasi pwedeng asap yun. No, dahil ginagamit ng una-una, malaking pera nuclear po yun. Hindi pwedeng minamadali. Dahil talaga Oo. kailangan pinag-aaralan ng husto yan. And luma na rin yung structures. Pang long term po yun. Pero sa totoo lang, dapat po talaga ibuhayin yan. At pinag-aaralan na po yan. Kung di ako nagkakamali, si Congressman Mark Cuangco ang talagang nagpupursigi na mabuksan Mark nila yan. Wangko. Mark Cuangco. Kamag-anak nila yan. Anak niya, Ngayon. no? Tidanding, no? Oo. Ah. Kapatid to ni Charlie, di ba? Oo. Si Mark Ian, comment na-repatriate na ba si Sarah? Nasa ibang bansa daw eh. Na-repatriate na. Nandiyan na nga sa Nag-file ng kaso sa Taguig kanina. Nasa Taguig na. Sa Pagitayang, libre ang tubig dito sa Kuwait. Yan. Good information. Libre pala ang tubig sa kanila. Sa Talaga? ibang lugar sa Middle East kasi mahal po ang tubig kung di ako nagkakamali. Galing. Hindi kasi yung Kuwait parang Ito si Cecil Adja. Shoutout watching from Japan.
Oh, sige pa, basa pa. Kung ano ba? RCJ, solid Duterte. Di solid. Sabi ni Di Roland, solid. Samahan mo siya sa sa dahig. sabi ni Roland Enico siya. Nabasa niyo ba yan sa Pilipinas? Ano? Hindi pa. Trabahuhan po. Tatrabahuan ko po mula sa pandemic yung mga hindi naman kailangan ng ilaw, binabawasan yung mga liwanag. Correct. Tama. Ngayon natin kailangan magkaisa. Lalo Tama. sa Tama yan. energy Gaya talaga. na sinabi ko kanina. Si Sofia Viejo, ingat po kayo mga PBBM vlogger. We love you. Yung Ayan, Thank you, si tropa thank you. nating si Romeo TV. Yan, solid. Salamat PBBM. Yan. Oy, Romeo, shout out. Romeo! Isang sayaw naman dyan ng ano, si Maglibre ka naman ng monetize ng ano. Dami, paldo eh. Si Romeo, paldo. Sara Baez Maria watching from Anjo, Japan. Ako, dami Dahil mga sa ating taga-Japan mga eh. Japan, parang may nagmamatsyag sa ating mga ano Yan, nasa Abu Dhabi, no? Nasa Dubai pala. Si Gerald Adhan Feliciano. Diba? Nakapag-comment pa. Ibig sabihin, Almost 600 na yung comments, no? okay lang sila ron. Ito si Gerald Adhaan. Nabasa mo na ba? Michelle Yu, kapatid ko nasa Kuwait. Malas ka. BDH siya. Malas ka po. Kapatid mo dito, malas ka. Buti hindi kayo nag-aaway, Shi. Di joke lang ha. Joke lang yun, ha? Joke lang. Sana po nasa safe na kalagayan yung kapatid niyo sa Kuwait. Kahit po DDS siya. Sana Pilipino po, pa rin niya. Pilipino sana po pa rin safe siya doon. Sige. Sige, move on tayo sa next topic. Next. Sige, dito tayo. Sa mga nararamdaman natin problema sa kaguluhan dyan sa Middle East, isa lang po ang solusyon dyan. Matigil na po yung gera na yan. Bagamat cliche yung world peace, pero malaking bagay po yan para po sa ating lahat. Yung problema natin, masosolusyonan once na matigil na po yung kaguluhan. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, yan din po yung kanyang panawagan. Magkaroon po ng ceasefire dyan po sa gitnang silangan upang matiyak po ang kaligtasan ng mga Pilipino sa rehiyon. Kasi isa din ditong nakalulungkot, no? Umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho, tapos unfortunately, tatamaan ka ng shrapnel, mamamatay ka. Di ba? Masakit yan para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, ganyan ang kanyang inabot. Kaya ang panawagan po ng ating presidente, kapayapaan. Sana, no, kahit papaano mangyari po yan. Hinimok po ni PBBM yung mga bansang sangkot na magpakita po ng pagpipigil o restraint at itigil ang labanan upang maiwasan po itong lalong paglala ng sitwasyon dyan po sa Middle East. Malaking player po dito ang Estados Unidos, ang Israel at ang Iran. Sana makonsider po ninyo yan. At tiniyak niya rin po yung proteksyon ng ating mga kababayang OFW, ang pangunahing prioridad po ng gobyerno, ang kaligtasan po ng mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa mga apektadong lugar. That's the number one priority. Karamihan naman ng bansa, hinihiling na talagang mag-ceasefire, kapayapaan dyan sa Middle East na yan kasi lahat talaga tatamaan dyan, lahat ng bansa dito sa mundo tatamaan, hindi lang tayo dyan. Ngayon, pinapanawagan ng ating mga kabayan, itong si BP Sara na magpunta sa Middle East at harangin yung mga missile dyan. Gusto niya magpakabayaan I-repatriate. Gusto magpakabayaan harangin siya yung mag-intercept sa mga missile. Ito daw sinasabi ni Harry Roque ng totoong tulong. Oo. Magbibigay daw ng totoong tulong si Sara Duterte. Baka yan na yan. Pag siya naging presidente, di ba? Oo, pansamantala daw. Mas maganda testing muna. Punta muna Middle East. Kahit isang missile lang harangin. Saan ba na? Sa Iran na kagad. Sa Iran na kagad. Ilan lang yan? Ano na, wala na ba? Si Harry Roque, kada buka ng bibig gusto niya i-transfer na ni PBBM ang power kay Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Wala na ibang bukang bibig Alam mo kundi kung yun. bakit? Bakit? Nauubos na kasi yung ipon. Gusto na bumalik dito. Hindi lang yun. Ano? Namimiss niya na si AR. Ano si Ian? Yung tao niya. Hindi, tuloy niyo sa Vienna. Hindi nga. Kailangan dito. Hindi natin masisi. Siyempre, di ba? Hindi natin masisi. Ang sinasabi niya paano hindi naman yan magiging kapit tukusi si Sara Duterte sa posisyon Kasi pag sapit din naman ng 2028, tiyak na mapupunta din naman sa kanya yung presidency. Galit nga sa hindi kapit ko. Galit nga sa kapangyarihan. Isang taon pala si PBBM, gusto na pumalit. Ano sasabi yung hindi kapit ko? Ayun na nga, di ba? Gusto nga maging presidente katulad ni GMA na 10 taon. Kaya pag naniwala ka dyan kay Harry Roque, tukmul ka talaga Di ba? Pag naniwala ka dyan sa hindi kapit ko, ngayon pangalan, lakas manira. Di ba? Lahat ginagawa para mapabagsak si PBBM. Nagkakataon lang, hindi kasi kaya ng 300 pabagsakin si PBBM. Kaya, Inconsistent sa sa sinasabi niya sa reality at sa katotohanan kaya hindi natin masisi etong si Harry Roque kung lagi niyang inihiling na ibigay na ni PBBM ang pagka-presidente niya kay BP Sara
Kasi syempre, maraming Nainip na. problema. Baka nga may diabetes na yan. Naubos na yung ipon. Ay, maraming turok yan. Nagtuturok yan. Ayan. Kasi Harry Roque, ang daming tinuturok niyan. Nagtuturo o tinuturukan ka? Dinabi po. Iba ibig sabihin mo ng turok. Dinabi po. Nagtuturok. Pa injection. Hindi, nagtuturok kasi diabetic ka. Then, may Insulin. edad na kasi kaya tinuturukan talaga. Tuturok din Kailangan po eh. natin. Maraming gamot yan. Oo. May video na tayo pa-flash. Tama ba, Mark? May pa-flash tayong video dyan. Patungkol sa statement ng Presidente. Sige. Okay, antayin lang natin yung video. No? Basahin muna natin yung comment habang hinahanda pa. Sabi ni Mark Ian, no, expert si Yari dyan. Nakatakas nga, human trafficking ang case niya. Sanay na sanay, no? Si Digo Jocelyn, sabi niya, sugod wak-wak Chucky. Sugod wak-wak Sige, video Chucky. Lex, yung video. Ito si Chad Hidalgo, sabi niya, mga demonyo sa Pinas. Our people, they are in Hindi, constant Esyo, naman tayo contact with sa guwapo. our embassy staff. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan, para pagbigyan tayo ng kahit counting windows, ready na tayo para mailabas na kagad sila. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Kapag to ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel, magpo-provide tayo ng subsidy para sa ating mga sektor, sa sektor ng ekonomiya, talagang maapektuhan, mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka lahat ng gumagamit ng langis. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors such as the transport sector, the agri sector, and for fisher folk. So we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines and what are the interventions that the government can take up. Right. At least malinaw ang presidente, alam niya, no? Kasi kung isang presidente, wala kang pakialam, no? Oo. Wala na. Yung presidente, yung specific details, alam niya. Yung supply natin, hanggang kailan magtatagal at ano yung gagawin. At least, very clear po yan sa ating presidente. Sige, move on tayo sa next topic. O may sabihin pa kayo? Sige. Sige, ang presidente po ito ng South Korea. Nandito po sa Pilipinas, no? Kung mapapakita po natin yung pictures, no? Or Nandito videos. ba? Nandito po, kasalukuyan pong nandito sa Pilipinas, si South Korean President Lee Jae-myung para po sa isang state visit. Magtatagal po yan hanggang March 4. So 2 araw lang po yan, March 3 and March 4. Hanggang ngayon lang. Ngayong araw lang, uuwi na. Ang pangunahing layunin po ng presidente ng South Korea ay mapalakas po yung alyansa sa pagitan po ng Pilipinas at ng South Korea. No? Layunin nitong patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa na nagdiriwang ngayon ng kanilang 77 na anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Ang tagal na Alam rin mo, pala nating kaibigan ng Ilan? 77. Tagal na rin ha. Alam mo maganda dyan, yung ginagawa ng presidente nila na yan, ng mga Koreano, nakikita nila na maganda mag-invest dito sa Pilipinas kasi mismong presidente nila ang naghihikayat sa kanila Correct. na mag-invest. Gaya na lamang, di ba yung mga kumpanya rito ng Korea, Samsung, LG, Hyundai, yung mga yan. Di ba? Nakakatulong sa paglago ng ekonomiya natin. Kaya itong pagbisita ng presidente ng Korea dito sa atin, malaking boost sa ekonomiya natin ito kasi yung mga negosyanteng malalaki ng Korea, maaaring pumunta rito sa atin para mag-invest. Simula na naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, naging maganda lalo ang relasyon ng South Korea sa Pilipinas. No? Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng free trade agreement noong 2024. Bago lang yan. Bago lang yan, 2024. At dahilan yan kung bakit tumaas ng gusto ang import-export relationship ng dalawang bansa na ito. No? Ibig sabihin yan, yung mga produkto ng Pilipinas, mas mabilis nilang
madadala sa South Korea. Ibig sabihin, lalawak po yung merkado ng mga negosyante dito sa Pilipinas dahil marami silang masusupply sa Korea at mas mababa ang buwis na ipinapataw. Kasi Correct. free trade agreement, I think zero nga ata yan yung taripa na ipinapataw nila dyan and vice versa. Yung mga Korean products, mas mabilis na nakakapasok dito sa Pilipinas, lalo na yung Korean invasion na sinasabi natin, Oh, di ba? gaya ng buldak. Yung bulgogi. Yung Bulgogi. Hindi alam ni Ayam yan. Restaurant, yung bulgogi. Hindi, yung buldak. Buldak. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano yun? Sabi mga ano lang, Gen Z. Ah. Noodles, di ba? Napakaanghang. So, isa example na mas mabilis na nadadala yung mga produkto ng Korea and vice versa. Kapag nasa Korea ka rin, marami din Filipino Oh, products marami. na nandoon. No? Kaya itong pagpunta ng presidente ng Korea rito sa atin at kasama si PBBM, binabanata na naman yan ng mga dilis. Bakit na naman daw? Kasi nakakuha na naman daw ni PBBM makipag-social-social. May gera raw sa ibang bansa. Isipin mo kung gaano kababaw. Kahit ano na lang binabanat kay PBBM. Ano, titigil ang mundo Ayun lang natin? nga di ba? Ayun Dahil lang sa nga. gera sa ibang bansa? Akala Mga nila, hunghang. makikipag-socialite ito ginagawa ni PBBM. Matagal Hindi ba na nila- schedule yan. Hindi ba nila alam trabaho ng presidente yan? Correct. Correct. Di ba? Nagtatrabaho si PBBM sa pagharap niya dyan sa presidente ng Korea at hindi lang ipag-social-social. Correct. Di ba? Isa sa 10 pala. 10. Ang MOUs na pinirmahan Pinirmahan. between South Korea and Republic of the Philippines, 10. No? Iba't ibang aspetos, DICT, sa... Ito, daanan natin isa-isa. Yan, Sige, isa. tirahin mo. Ito, digital cooperation. Very important yan. Technology, digitalization, and innovation. Meron din po sa defense materials procurement. Maganda yan. Oh. Dali natin yung mga technology ng Korea, no? Patriots and Veterans Affairs, agriculture cooperation, meron din pong trade, investment, and economic cooperation, merong intellectual property cooperation, Korean language program in schools, cultural cooperation, at ang panghuli po itong police cooperation. Ngayong araw po nalagdaan po itong mga Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan po ng South Korea at ng Pilipinas. So, walang nagawa, no? Hindi sosyalan lang ito. Dahil para din po sa Pilipinas itong accomplishment na ito. Oh. Isa sa nakikita ko maganda diyan tungkol sa defense eh. Kasi magaling na supplier ang South Korea sa yung Jet mga fighter. jet fighters saka fighter yung mga barkong pandigma, Oh. di ba? Pero parang specialty yata ng jet fighter. Jet fighter. Saka ang kagandahan sa kanila mas mura. Oh. Kumpara bibili ka sa France or sa US o sa western countries ano. Parang mura may sa South na-order Korea. tayo dyan, di ba? Meron, kung di ako nagkakamali, yung FA-50 natin, 12 ata yun. Basta fighter jets. We have fighter jets from South Korea. Kung di ako nagkakamali, at least 12 yun. At meron mga parating na mga orders. Correct. At bukod po dyan, nangako po ng suporta itong gobyerno po ng South Korea sa Pilipinas bilang tayo po yung host country ng Association of Southeast Asian Nations o ng ASEAN ngayong 2026. So, suportado po nila tayo. So no? ito yung presidente na pumalit doon sa presidenteng na-impeach ba yun? Di ba may presidente sila nag-declare na martial law? Siya yung yung pumalit. babae. Hindi ako Hindi, masyadong lalaki, familiar. lalaki. No? Lalaki. Oo. May presidente sila nag-declare na yes, impeachment recently ng yan, martial law tapos na-impeach na patal sa pwesto. Yes. Siya yung bago. Shata yun. Ayos din, no? Ayan, isa din po sana pag-usapan dito yung modernisasyon po ng Coast Guard. Yan. Very important po yan sa atin. Last week lang nakasama po natin dito si newly promoted, anong Ano posisyon na siya na ngayon? Vice Admiral. Vice Admiral. Two-star na siya. Kung di ako nagkakamali, 2-star ata yun. Vice Admiral Tariela. Tariela, nakasama natin last week, no? So ngayon, pinag-uusapan din po yung pagpapaigting po sa Coast Guard ng Pilipinas at mas titindi na po yung koordinasyon ng Philippine Coast Guard at ng Korea Coast Guard para po sa kaligtasan ng ating mga karagatan. At dagdag puwersa po ito para ipagtanggol ang Pilipinas at syempre ang ating mga mangingisda na lalo na dyan sa West Philippine Sea. Mas kailangan po natin yan. Next. Basa muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating next and last topic, no? Sabi ni Almond Lee, Sir Yayam, napakalalim ng pag-i-English nyo sa mga post editorials nyo. Pwede po ba yung pang layman's term lang na English? Ayan, pang high school daw, sir. Hindi, kinoconvert naman po natin sa Tagalog paminsan-minsan. Pag sinisipag. Kasi na po kayo, hindi ko lahat nako-convert sa Taglish, no? Pero I'll try my best na dalasan yung pag-convert sa Taglish ng ating mga Ayan, sabi ni giants Maria editorial. Petexki yan. Wala silang common sense. Di ko maintindihan bakit ganun ang DDS. All
di nila nakikita yung pagbabago sa Pilipinas, God bless. Wala eh. Ano po yun close-minded na po sila, no? Oo. Kaya hindi na natin talaga asahan na magbago pa kanilang isip. Ayan, correction kay Castro Adlemi, no? Rear Admiral si Sir Jay. Rear Admiral ba? At ano, At least na ano mo siya, sir, na-promote na. Eventually, mapupunta din niya sa Vice Admiral. Bata pa kasi siya, no? parang ano lang yata siya, 49, no? Oh, hindi malayo. Comment. Mira Chongson, hello po ka-coffee. At thank you po sa inyo. Dimaano RDJE, watching from Japan. God bless po sa inyo Si dyan. Junar Kakas, we love our president, sabi niya. Next copy. Sige. Next topic natin, ito, sa DPWH naman tayo. Si Secretary Vince, talagang dinodoble na po yung sipag nito at nagiging tuloy-tuloy po yung kanyang pag-iinspeksyon sa mga proyekto ng DPWH at ang iba dyan ay natitenga na po ng 5 to 8 years. Biruin mo ha, malaki po ang pondo ng gobyerno na sasayang dahil sa mga natitengang proyekto. Si Secretary Vince Dizon nag-ikot ng isang araw lang dyan sa Pangasinan at pinuntahan niya po, sinuri niya itong Villasis Santo Tomas Bypass Road, Binalonan, Lawak, Villasis Diversion Road at itong Dagupan, Mangaldan, Kalasyaw Bypass Road. Ito pong tulay, siniguro po na ang Villasis Santo Tomas Bridge ay matatapos po sa December 2027 na natitenga po, mabagal yung construction. Pag napupuntahan ni Secretary Vince, titiyak nila. Grabe, bilisan. no? 5 to 8 years nakatenga yung mga proyekto. Sayang ang pera, di ba? Oh, correct. Sayang. Isipin nyo ha, Grabe, yung panahon. sinabi ni Yayang 5 to 8 years nakatenga, kung hindi pa pala si PBBM naging presidente, tenga pa rin pala yan. Malamang. Yung iba, 30 years. 30 years. Yun napanood ko na documentary ng Paano 30 GMA. years? Yung classroom, 30 years na nakatenga, hindi na tinapos. Ito ha, Pinabayaan. 5 to 8 years. So, ibig sabihin, panahon pa ni Digong yan. Oh. Okay? Tapos gusto niyo pang pumalit Duterte na naman sa 2028. Naka, Pucha naman, oh. diba? Para- Pero ha, tingnan mo Para ha. tayo kumuha ng batong malaki, ipapukpok sa ulo natin. Oh. Pero tingnan mo itong Secretary Vince Dizon, believe talaga ako rito. Talagang saludo tayo rito. Isipin mo ha, yung Kabagan Bridge sa Isabela. Ayan yung isang araw, no? Oo, na nagpapahirap sa mga kababayan natin dyan kasi malaking tulong pala sa kanila tulay na yan. Alam naman natin na sira yan kasi nga sabi substandard ginawa yan sa panahon ni Digong. O ngayon, Ginawa ng 2019, natapos ng 2021. Nasira ng February 2025. ganun lang, kabilis. O ngayon, ito si Secretary Vince, tinapos niya yung paghihirap ng mga kababayan natin dyan sa Isabela. Ano to? Yung na. panibagong tuloy ba yan o Hindi. yung luma? Inayos yung lumang, yung nasira Yung mismong bumagsak? O, inayos. Pwede nang daanan ng light vehicles. Oo. At least kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano, yung Oo. mga Kotse-kotse. saka yung maliliit na trading, Ah. saka yung pagpasok-pasok ng mga nagtatrabaho at mga bata sa eskwela, nakakadaan na dyan. Hindi katulad nung Alam wala mo, silang ginagawa madaan. dyan ng mga may mga cargo truck, ginagaya nila doon sa San Marico sa Bridge. Tacloban. Ah. Oo. Na hihinto, ikakarga sa may maliit na sasakyan, yung konti-unti lang pa. Konti-konti. Kasi Grabe. walang maikutan eh. Correct. Napakalayo ng ikutan eh. O, at least kahit paano, nadadaanan na. At alam mo, ginawa lang ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na magawa ng paraan yan. 2 months lang. 2 months ang lang bilis ba yan? 2 months lang. At pinangako ni Sec Vince Dizon na magiging open na rin yan kahit sa mga heavy vehicles o mabibigat na trucks, no? In 2 years time. So, parang- Bago bumaba sila sa pwesto, gawa na yan. Hindi lang to retrofitting kasi bumagsak talaga eh, di ba? Oo. Panibagong mga Bumagsak ano to. na yan. Bumagsak to. Panibagong kabit na. At yung ibang mga section, pinatibay din. Ah, Hindi lang ayos yung mismong nasira. Malupit talaga to Secretary Vince Dizon, no? O kaso bad trip to si Sec, ayaw tumakbo eh. Kaya nga eh. Diba? Kahit anong pilit natin, kasi kahit nakikita natin, kailangan siya ng Pilipino. Alam niyo mga kayayam, ka-BBM, pag nakasama yung Sec Vince Dizon, no? Kahit mas bata kayo, hindi ubra yung energy niyo kay Sec Vince Oo. Dizon. Oo. Napakasipag. Energy. Gabi na natatapos ang araw niya, maagang nag-uumpisa, tas in between the whole day, no, tuloy-tuloy yun. Iba't ibang activities. Naalala ko patuloy kita, naalala ko doon sa Bicol natin, pati sa Tacloban natin. Oh. Kita tayo umaga, mga alas 6, Oh. energetic tayo, pati Oh. kila si Sec Vince, di ba? Oo. Doon sa May Calvayo, di ba? Kain-kain pa tayo noon. Oo. Energetic, pati doon sa Bicol, maaga. Pagdating ng gabi, pagod na tayong tatlo. Pagkatapos natin kumain, gusto natin matulog. Siya, may meeting pa hanggang alas Hanggang 12. 12. Buhay pa. May meeting pa hanggang alas Tapos, 12. ang nakakatawa doon, nung kinabukasan tayo pa banding-banding, gusto pa natin magpahinga kasi mas Oo. mapagod nga, no?
Si Sec Vince pala, andun na, nag-umpisa na rin na sa meeting. Kumakain na ng maaga. Naghihintay na doon, kumakain na ng maaga para umatin uli ng meeting samantalang kami, naghihikab-hikab pa. Ito, sige, kung gaano kasi pag si Secretary Vince yan, sinundan rin po yung inspection dyan sa Cannon Road. Alam niyo yung issue dyan sa Cannon Road, no? Yung, Mismong si Secretary Vince Dizon mismo, yung nag-inspection dito sa Cannon Road at nagbisikleta pa ito mula sa Rosario hanggang sa Baguio para tingnan po yung rehabilitasyon. Itong Malayo, Black malayo. Shed Project. Layo yun. Layo pa. Ang hirap niya. Kinaya niya yun, paakyat? Hindi, talagang biker talaga siya. Sanay na Kinaya niya sanay. yung paakyat? Oo. Oh. Oh. Ang galing nga eh. Talagang sanay siya sa pagbabike. Exercise niya talaga yan. So, Kaya tira mo yung katawan, fit na fit eh. Di ba? Walang tiyan eh. pagdating niya dun sa, Yeah. sa Leon ng Baguio, ano may Leon, di ba? Sa Leon ng Baguio. Yung landmark. Oh, yung landmark doon sa Baguio, talagang hingal-hingal. Isipin mo, mahirap talaga magbike pag pataas ha. Hindi lang basta pataas yung Baguio, talaga matindi pataas dyan. At hindi lang pataas, meron pasiko na pataas yan. Paliko. Paliko pa, no? Oo. Totoo. Ayan, in-inspection niya po itong rock shed project. May nakalaan po na 270 million pesos para po tapusin ang huling 100 meters. 100 meters na lang yan ha, ng rock shed upang protektahan po yung mga motorista laban po sa landslide. Yung condition po nito, target itong maging isang all-weather road o kalsadang matibay kahit anong panahon o lakas ng ulan. Ang problema kasi ng mga kalsada dyan sa Baguio, Oh. kapag umuulan, prone sa landslide. Kaya kung hindi maganda yung pagkakagawa, guguho at guguho lang yan. Yung status po ng mga sasakyan sa kasalukuyan, nananatiling bukas lamang po yan ang Cannon Road para sa mga light vehicles. Ang mga mabibigat na sasakyan ay pinapadaan pa rin sa Marcos Highway. So medyo abala yan sa mga motorista kung hindi pa rin maaayos. Itong si Secretary Vince Dizon, yung mga pinuntahan niya na yan, yan mo, mga ilang buwan, maralaman mo, tapos na rin yung mga yan. Kasi ganyan naman si Sec Vince. At ang maganda rito, may nakita akong post, yung doon sa Gumaka, Maharlika. Quezon. Ang kapal ng sementong ginagawa ngayon doon, napakahaba ang ginagawa ngayon. Pero in fairness, di ba, pumunta kami ni 31 Million Movement, si Mark Ian Everyday sa Naga, nung nag-meet si VP Leni Robredo sa si President Bongbong Marcos. Nagbiyahe kami from Daraga Albay to Naga. Napansin ko parang may konting pagbabago kumpara nung una tayo nag-inspection sa Bicol. Camarines Sur. O Putay Camarines Sur, di ba? Parang medyo guminhawa yung travel namin. Ewan ko kung tama, kung mali ako yung mga taga Bicol dito, Daraga to Naga. Oo. Nagkaroon na po ba talaga ng improvement kahit papaano yung daan dyan, no? Quezon, Bicol, then... Meron na talaga yan. Kasi nga po, kasi gusto natin din malaman, kasi nga, di ba nagbigay ng mga warning si Secretary Vince Dizon sa mga tauhan natin dyan sa Quezon, Bicol, at pati dyan sa Samar and Leyte. Tingnan natin kung talagang may mga ginagawa sila ngayon para ma-improve ang sitwasyon ng road conditions dyan at bago magmahal na araw. Malapit na yun, April, di ba? Bago magmahal na araw, ay kahit papano maibsan ang paghihirap ng taong bayan sa pagdaan sa mga lugar na yan. Ako sa tingin ko naayos na talaga yan. O kasi, Talaga naayos sila. Kasi tingnan mo nung yung mga taga-DPWH, ultimong linggo, umuulan, nagtatrabaho. 24/7. Kasi dadaan si Secretary Vince Dizon. Ayaw niya ng gano'n. Dahil nandito lang ako sa kakayong tatrabaho. Kala Nila, mauuto nila eh. di ba papansin? O yung mga nagtatapal-tapal lang, ayaw ng presidente. Akala kasi nila, kaya nila uto-uto si Secretary Vince Dizon. Hindi nila alam, prank ka. It's a prank. Oo, tsaka prank ka si Secretary Vince. Kita nyo naman kung paano magalit sa mga engineer na palpak eh. Tapusin mo yan, within the 2 hours, bago magmahal na araw. Kapag hindi, mananagot ka sa akin. Oo, di ba? Kung gaano kasipag si Secretary Vince Dizon, ganyan din po kasipag si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanya pong Love for All. Love for all. Halika lang natin, hindi natin ito napuntahan eh. Ito yung mga Love for All na natapos na po na gawa na po yan. Yung video niya? Lex, may pictures or video tayo, no? Tayo niyan? Noong January 27, nagkaroon po ng Love for All dyan sa La Union. Noong February 10, nagkaroon po sa Parañaque. Noong February 24, nagkaroon naman po dyan sa Subic. 3 na agad yan. At meron pa po nakaschedule para sa March at April. March 17, sino yung mga taga-Tagig pre sa inyo ate na? Girlfriend ko lang dyan sa Makati ako. Sa Makati ka. Okay. Girlfriend na. March 17 sa Tagig. March 24 sa amin yan, sa Marikina. April 14, dyan po sa Camp Crame. Love for all. Love for all yan ha. Ma'am Alicia ha. Baka Alam naman di na. pa nakapunta dyan. Wala nang ticket ng aeroplano yan. Kung gusto nyo ng libre serbisyo medikal, legal assistance, at kung gusto nyo makakuha ng basket ng piseso,
Charity ba? Charity ba? Ayan, nakadami naman yan. Natapos na ang Pasko, hindi pa ako nagkaroon ng charity ba? Hindi tayo nabigyan ng charity ba? Ayan, nandiyan po yan sa Love for All. Pumunta po kayo dyan. Kung meron po kayong chance, may opportunity po kayo. March 17 sa Taguig, March 24 sa Marikina, April 14 dyan po sa Camp Crame. Ito, comment to. Sir, meron bang dental dyan na service? Oh, meron po. Meron. Kung gusto mo magpabunot dyan, meron po. May promo rin dyan. Pag nagpabunot ka ng isa, libre 3. Basta dikit-dikit. Oo. Basta dikit-dikit. Kasi tinanong natin yung doktor, pwede ba hiwa-hiwalay? Hindi pwede. Kailangan dikit-dikit yung ngipin. Meron, alam ko, libre rin pustiso dyan. Meron. Basta bagang Mata. lahat. Malabo yung mata mo, Oh. pwede rin dyan. No jokes ha, pwede. Kung malabo yung mata mo, may mga salamin dyan. At Libre yung salamin. libre din yung Libre salamin. yung salamin. May mga scholarship din po kasi may partner po sila. Yung Ched, nandiyan din po. Pwede nyo pong ma-avail yan. At kung nag-away kayo ng asawa mo, tawa ka na sa mukha ng asawa kung gusto mong hiwalayan, meron din dyan legal assistance. Correct. Kasi ang PAO, Oh. lagi nandiyan ang Public Oo. Attorney's Office, si Attorney Presida Rueda Si Mark Acosta. tumawa, parang gusto na hiwalayan sa si Tintin. Oh, Tawa ka na ba, Mark? Marami. Kung iba ang tumatanggap ng SSS, GSIS mo, pwede ka rin pumunta dyan. Dahil andyan correct. din yung opisina na yan. As in One-stop lahat. shop. At One-stop kung shop. gusto mo mag-enroll sa TESDA, meron din dyan para hindi ka ma-scam. Pumunta ka na mismo dyan. At kung gusto mo rin kami makita, pag may schedule kayo, punta kami dyan. Autograph tayo. Ha? Si Yayam na nag-chat nila. Kaya si Suntay, kung gusto mong mawala ang init ng katawan mo sa babae, chat mo na si Yayam. Maraming kontak yan. Tanggal ang init ng katawan mo. #suntay. Oo. O, basa tayo ng comment. Tapos na tayo. Wala na. Basta yung topics natin. No? Sige. Ano natin sa comment para hindi ako Ka-copy sir, saan po sa Marikina? Sabi ni Rawin Inicos. Wala pa pong specific location. No? Kaya I-post namin dito. Post namin. I-post namin yung yung kung saan yan specifically, no? Yung sa Marikina. March 24 po yan. Ayan, sabi, pwede ba kami pumunta sa Love for All? If taga-Antipolo. Oh, yes, pwede po. Taga-Antipolo. Marikina, malapit ba sa Antipolo yan? Medyo malayo-layo. No? Pero yan ang mas malapit-lapit. Mas malapit yan. Kesa sa Taguig at saka sa Crame. Pwede po, pwede. Wala pong pinipili dyan basta nangailangan ka ng serbisyo. At walang bayad ha. Walang bayad yan. Walang bayad, libre lahat yan. Sabi ni Ann Calon na Rimasyunal. Hello po sa Davao. Meron po ba Love for All sa Davao po? Parang wala pa yatang na-schedule. Walang schedule. Parang wala pa, no? Wala. Hindi pa nagkakaroon dyan sa Oo. Davao. Hopefully, no, magkaroon in the coming Kapag months. nagkaroon dyan, pupunta kami tatlo dyan para sa mga fans namin dyan, autograph signing tayo. Wow. Mga DE. Sabi na kapal talaga ng mukha. Ayan. Tanong. Ayan na kayo binasa eh. Nasagot din. Hindi nakikinig si Ayan na Tertio. kayo binasa eh. Rose Diatis, good evening po. Shoutout naman po dyan sa Dubai. O, ayan na naman. Isang kababayan natin, taga Dubai, nagko-comment. O, kung magulo dyan, hindi na makakapag-comment yung mga yan. Hindi na makakanood dyan. Sana po meron po. Salamat po. Meron. Yan yung lugar. Marikina. Na sinasabi niya, no? O, sa po, Marikina salamat daw. O, sabi ni Erlinda Pascual, salamat po at mabuhay. Salamat din. Dito sa Ilocos Norte, #Love for All, sabi ni Digap Jocelyn, parang wala pa sa Ilocos Norte, no? Wala pa. Wala pa. Ito si Presi Adviento Ubias. Pa-shoutout po, watching from Tuguegarao City. God bless. Si Ayan, MJ Sales, hindi ito na shoutout. Saan? Ngayon pa lang, MJ Sales, no, laging nasuki sa atin to. Ang galing, ang saya ng podcast ninyo today. Dami na naman natutunan. Thank you sa inyong tatlo. Thank you din, salamat MJ. din. Alam nyo naman, basta nanonood Ito kayo si, sa amin. si Mario Di Maculangan. Good evening mga Lodi. Solid PBBM, Quezon Province. Fred, Oy, Quezon Province, kamusta ang daan nyo dyan? ayan. Yan ang tunay na leader, Sec Vince Dizon, sabi ni Digat Jocelyn. Pasadahan muna natin yung sa 18 Marites, kinasuhan yung abogado nila. Ayun, yun tama. Kinasuhan na ba? Kinasuhan eh. Kinasuhan ba? Papag-usapan natin. Yan nyo. Kasuhan. Nag-file ng kaso si Anyo. National Security Advisor Eduardo. Anyo, no? Kinasuhan niya itong si Attorney Levy Baligod, si Mike Defensor at yung 18 nagpapanggap na Marites. Marines o Marites. Oo, No? 18 Marites. So pinailan na sila ng kaso at unang kaso pa lang daw yan, sabi ni Secretary Anyo. More dahil to come. more to come pang kaso Mm. ang kakaharapin nitong mga 18 Marites na to. Paano yan pag kinasuhan sila? Paano pa sila makakapanira, makakakonsentrate sa palpak na lang script kung asikasuhin nila yung kaso nila? So, yun nga. No? Diba? Kaya yung mga yan, no, at kahit papaano mag-iisip-isip na yan. Oo, isipin mo
Marines ka dati. Wala nga lang trabaho ngayon. Makakasuhan ka pa. Di ba katangahan, problema binigay mo sa buhay mo at sa pamilya mo? By the way, yung mga Diba? Marines ngayon ayaw ipagamit yung kanilang pangalan. Correct. Nagagalit Huwag sila. i-drag. Wag Siyempre. i-drag yung mga Marines. Oo. Kasi out of 18, 10 pala dyan ang dishonorably discharged sa kanilang honor Servisyo. code Oh. or ethics, no? Kapag na dishonorably discharged ka, hindi ka dapat tawaging Marine. Mm. Si Almond Lee, ganda comment ni Almond Lee. Oh. Perfect combination ang trio nyo. One is serious, serious. Another is semi-serious, si Kakopi, and the last is meron halong kalokohan. I love you all. Thank you. Almond Lee. Almond Lee. Yan. Asa? Arena Resurrection. I learned so many good things in our government from listening to you. Salamat Yan. po. God Salamat bless. po, salamat po. Salamat, Ma'am Rina. Kaya naman kami na dito dahil nandyan rin po kayo sa aming tatlo. Pagpatapos na nakakalungkot, no? Bakit? Kasi Ay, tapos next na week eh. na naman eh. Next week, 1 week na Isang lang week tayo na naman maghintay. tayo. Ay, tipid nyo lang, kakain tayo pag matapos na. Libre si Palero. O yan, Ito, may 7:30. sinabi si, Sino? si Ortsak Jemmy, patuloy na ipag-pray ang Pangulo at First Family. Ah, Tama yan. Correct. Tama po yan. Tama po yan. Which is tama talaga yung pagdasal natin ang presidente natin, pamilya at ang Pilipinas. At hindi lang yan, syempre, kahit tayo, pagdasal natin, pamilya natin na di makupo si Sarah. Ano eh, personal, di ba? At yung mga OFW sa Middle East, sana po hindi sila maapektuhan ng gusto at sana walang mangyaring masama sa kanila. Okay. Ayan mga kababayan, 7:30 na sa awit sa gusto man namin ha. Talagang maipit talaga to si Sarah ha. 7:30 na. Talaga gusto mo lang ipasok ha? Ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo sa pagsama naman sa amin sa isa't kalahating episode, oras ng 9th episode ng Salamat PBBM Season 2. Po si Palerista TV. Mga kayayan, mga ka-BBM, lagi nyo pong i-share ang aming podcast at ang aming mga posts sa Salamat PBBM page. No? Kung di pa po kayo nagpa-follow ng Salamat PBBM page, i-follow nyo na po. At i-follow nyo po ang aming mga individual pages, Ka-Coffee, Palerista, Yayam Dizon, Mark Ian Everyday, 31 Million Movement, Bagong Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. Ako po si Ka-Coffee at pasalamatan din natin yung ating mga tumulong sa pag-setup ng studio natin. No? Ay, 5 lang naman tayo eh. Dalawa na si Mark at si correct. Kakopi. Sa mga crew natin, maraming salamat po na Kala ko talaga maraming ang crew eh. ganda ng setup. Kasi nagpatulong tayo eh. Kasi mas expert yung Bagong Pilipinas Studios. Correct, Diba? correct. Nagpatulong tayo sa kanila. Sinamahan tayo. Pinapunta natin dito sa studio natin para ma-set up ito. Maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita tayo. Oo. Next Wednesday, no? Next Wednesday. Maraming salamat mga ka-BBM at huwag natin kalimutan na ipagdasal natin lagi ang ating presidente at ating bansa. Maraming salamat at magandang gabi po. Bye! Ligpit na tayong 5. Extreme! Nakalain pa! Alay ko ba? Dahil sinasabi ni Valer, Ligpit na tayo.